Para sa ilan, si Sakamoto ay isang pangit at nakakasuklam na talunan, ngunit para sa karamihan, si Sakamoto ang pinakasikat at pinakagwapong lalaki sa paaralan. Ginagawa niya ang lahat sa cool na paraan, mga gawain sa paaralan, tanghalian, at maging ang mga parusa, na nagpabaliw sa lahat ng babae sa kanya. Gayunpaman, may ilang mga magugulo na nagagalit at naiinggit kay Sakamoto, Sasushi, Mario, at Kenkan na nagrereklamo kung paano masyadong cool kumilos si Sakamoto, at lahat ng babae ay gusto siya. Nagtatawanan na lang sila tungkol sa pagiging gwapo nila, kahit na 30 anyos na sila at nataman ng kawali sa mukha. Gumawa sila ng plano para subukang ipahiya si Sakamoto sa pamamagitan ng paglalagay ng maruming pambura ng pisara sa itaas ng pinto. Pero nang pumasok si Sakamoto, nasalo niya ito na parang boss. Binabati niya ang lahat, pinagugulo ang lahat ng babae, at umalis sa sushi, na ikinahiya ng kanyang mga kaibigan. Susunod, pumunta si Sakamoto sa banyo, at sinundan siya ng 3 delinquent. Binubuhusan nila ng tubig ang kanyang tindahan, sa pag-aakalang nabasa nila siya. Pero si Sakamoto, ang hari ng lahat ng chads, ay handa. Lumabas siya na may dalang payong, na ikinagulat ng mga tanga. Pagkatapos ay itinapon nila ang mesa ni Sakamoto sa bintana, umaasang hindi siya makaupo sa klase. Lahat ng babae ay nagkakagulo at inaanyayahan siyang umupo kasama nila. Tumanggi si Sakamoto, binuksan ang bintana, at umupo sa sill ng bintana, na nagpagalit sa mga babae. Sinabi ni Sakamoto sa guro na simulan na ang klase, at na naiinis sina Sushi at Mario dahil hindi gumagana ang kanilang plano. Ang mga fan faces ay nagpasya na isa lang ang pagpipilian, ang bugbugin si Sakamoto. Naglilinis si Sakamoto ng mesa nang dumating ang isang lalaki at sinabing kailangan ng tulong ng kanilang guro sa lab para maghanda para sa klase bukas. Kapag nakarating na si Sakamoto sa lab, nagulat si Sakamoto sa 3 basag mukhang delinquent at ginapos siya. Nagsimula silang mag-usap tungkol sa pagpapahirap sa kanya, tulad ng paggamit ng kemikal o pagpapahiya sa kanya sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga larawan sa lahat ng babae. At gusto pa nga ni Sushi ang ideya ng nakakahiya na larawan at nagsimulang kumuha ng mga litrato. Pero gustong-gusto ng mga lalaki na sirain ang kanilang baga sa loob ng kwarto at nagdulot ito ng sunog. Hindi nila ito mapatay at sinusubukan nilang umalis. Pero harangan ng nahulog na walis ang pinto. At habang sinusubukang tumawag ni Sushi para humingi ng tulong, namatay ang kanyang telepono. Lahat natatakot pero si Sakamoto nandyan gumagawa ng mga sidestep-ang moves. Akala ni Mario, sinusubukan niyang lumikha ng hangin para mapatay ang apoy. Kinopya ng 3 lalaki si Sakamoto para makatulong sa pagpatay ng apoy. Gayunpaman, nararating ng ingay ang silid ng mga kawani sa ibaba. Lumapit ang isang guro na nagngangalang Kakuta at nakita niya silang tumatalon sa paligid ng apoy. Nalilito siya pero una niyang ginamit ang pamatay sunog para patayin ang apoy. Pagkatapos ay tinanong niya si Sakamoto kung anong uri ng voodoo ang ginagawa nila. Ipinaliwanag ni Sakamoto na natigil sila sa lab at aksidenteng nagsimula ang sunog. Kaya nagpasya siyang gumawa ng ingay para makuha ang atensyon ng guro. Tinanong ni Kakuta kung bakit sila naroon, ngunit nagsinungaling si Sakamoto na tinuturuan niya silang gumamit ng alcohol lamp. Pinuri siya ng guro dahil sa pagiging mabuting kaibigan ngunit pinakiusapan siyang sumulat ng liham ng paghingi ng paumanhin. Ang mga pasaway ay labis na humanga at nagpasya na sumuko. Kahit sina Mario at Ken ay masasabing ninakaw ni Sakamoto ang puso ni Atsushi. At hindi nakikipagtalo si Sushi at inaamin na lang na cool si Sakamoto at sumasang-ayon ang iba. Kinabukasan, naglalakad si Sakamoto papuntang paaralan kasama ang kanyang payong at katabi ang isang ibon. Ang malakas na hangin ay nagiging parang paligsahan sa pagitan niya at ng ibon kung sino ang mananatiling nangunguna. Dahil sa malakas na hangin, nagsisimulang lumipad ang mga bagay-bagay. Walang kahirap-hirap na iniiwasan ni Sakamoto ang isang bagay na papunta sa kanya, pero ang ibon ay itinapon patungo sa isang buhawi. Nagmamadaling sumaklolo si Sakamoto, halos madulas sa ilog ngunit sa halip ay napadpad sa isang bato. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang payong para lumipad pataas at iligtas ang ibon. At ganoon na lang, nang makuha niya ang ibon, biglang tumigil ang ulan, at lumipad palayo ang ibon. Nagawa niyang makarating sa paaralan sa oras at napansin niya ang isang lalaking nagngangalang Sira na nagyayabang sa mga babae.
Sinasabi niya na isa siyang amateur model para sa mga magazine at nag-aalok na magbigay ng leksyon sa mga babae tungkol sa fashion sa loob ng isang linggo. Magalang na tinanggihan ng mga babae ang kanyang alok. Biglang pumasok sa kwarto ang isang batang babae na sumisigaw tungkol sa pahayagan. Lumabas na may kwento tungkol sa bagyo, at si Sakamoto ang nasa takip, mukhang lumilipad habang nililigtas ang ibon. Ito ang nagpapakulo sa kanyang mga kaklase na babae. Nang makita ito, sobrang nagalit si Sira dahil laging ninanakaw ni Sakamoto ang atensyon, at nagpasya siyang wakasan ito. Sa buong araw, sinubukan ni Sira ang iba't ibang paraan para malampasan si Sakamoto. Sa klase, sinubukan niyang alisin ang upuan ni Sakamoto habang paupo na ito pagkatapos sumagot sa isang tanong. Pero nakaupo si Sakamoto sa isang imahinasyong upuan. Sa panahon ng palaro, paulit-ulit na nabibigo si Sira na tamaan si Sakamoto ng bola. Sinubukan niya pagkatapos na gamitin ni Sakamoto ang sirang fountain, ngunit hindi ito nagbunga. Mas lalo lang nagmukhang cool si Sakamoto habang bumubuhos ang tubig sa kanya. Pabalik sa silid-aralan, iniisip ni Sira kung paano lalong nagiging kamangha-mangha si Sakamoto sa bawat pagtatangkang malampasan siya. Nag-iisip siya ng susunod niyang gagawin nang biglang lumipad ang isang malaking bubuyog, na nagdulot ng pagkanerbiyos ng mga babae. Nakikita ito ni Sira bilang pagkakataon niyang sumikat. Tumakbo palabas ang mga babae at kinulong ang lahat ng lalaki sa loob ng klase. Nagsimulang maghubad ang mga lalaki para harapin ang bubuyog sa silid-aralan, kasunod ng payo ng guro. Gayunpaman, nananatiling kalmado si Sakamoto. Nang damapo ang bubuyog sa buhok ni Sakamoto, sinubukan ni Sira na paluan ito. Pero ang mabilis na paggalaw ni Sakamoto ay nagdirekta sa bubuyog upang tumuon kay Sira. Gumagamit si Sakamoto ng compass para labanan ang bubuyog. Mahirap na laban pero ginagamit ni Sakamoto ang compass bilang pang-ipit para mahuli ang bubuyog at palayain ito sa labas. Ang hindi inaasahang kasanayan ni Sakamoto sa paghawak ng bubuyog ay nagpapahanga sa lahat, na nagpapahiya kay Sira. Kinabukasan, umakyat si Sakamoto sa puno para bigyan ng pagkain ang ibon at batiin ito, pero wala ang ibon. Nakita ni Sakamoto si Kubota na nagbibigay ng pera sa ilang masasamang bully. Lumapit si Sakamoto kay Kubota at tinanong kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Kubota na wala itong kinalaman kay Sakamoto at inamin niyang binabayaran niya ang mga bully para manatiling ligtas dahil takot siya sa kanila. Nalulungkot si Sakamoto para kay Kubota at umalis. Nagagalit si Kubota, sinasabing dumating lang si Sakamoto para makipag-usap, hindi para tumulong. Sinasabi ni Sakamoto na makakatulong pa rin sa kanya ang pera ni Kubota, pero nag-breakdown si Kubota. Inamin niya na nagsisinungaling siya sa kanyang ina tungkol sa pangangailangan ng pera para sa mga bagay-bagay at ibinibigay lahat ito sa mga bully. Bumalik si Sakamoto at sinabing may ideya siya para makatulong. Oo, para makakuha ng trabaho sa isang fast food chain para kumita. Dumating si Natsuoyama sa fast food place. Siya ang namamahala sa pagsasanay sa mga bagong talunan at inilagay si Sakamoto sa cash register dahil gwapo siya. Kailangang maglinis si Kubota at nagreklamo siya tungkol dito, sinasabing hindi naman siya kailanman gustong magtrabaho. Naisip niya ang mas maraming dahilan para makakuha ng pera mula sa kanyang ina at plano niyang huminto sa trabaho. Pero sinabi ni Natsuoyama sa kanya na magtrabaho ng mas mabilis, at nagreklamo siya, nagtataka kung bakit kailangan niyang magtrabaho para mabayaran ang mga bully. Biglang naging abala ang kusina at sumilip si Kubota sa labas para makita ang mahabang pila ng mga babaeng naghihintay bumili ng pagkain. Sinabi ni Natsuoyama kay Kubota na patuloy na maging talunan at magsimulang gumawa ng fries. Sinasabi ni Kubota na hindi niya alam kung paano, pero iginigiit ni Natsuoyama na sinubukan niya. Sa una, nagkamali siya, pero kalaunan ay natutunan din niya. Kapag tapos na ang lahat ng order, naisip ni Natsuoyama na baka si Sakamoto ang nagdala ng lahat ng customer. Pinupuri rin niya si Kubota dahil sa kanyang kahangahangang galing sa paggawa ng pritong pagkain, na nagpapula sa kanya. Ito ang nagbigay sigla kay Kubota na matutong magluto ng iba pang pagkain, at ang mga bata naman ay nakasigurado ng kanilang permanenteng trabaho, kaya nakarating sila sa araw ng sweldo. Sinabi ni Kubota kay Sakamoto na pupunta siya sa hair salon gamit ang kanyang pera, at balak ni Sakamoto na bumili ng protractor.
Kinabukasan, bumisita sa restaurant ang 30 taong gulang na mga estudyanteng talunan sa high school. Nag-order siya ng pagkain at pagkatapos ay nahihiyang humiling kay Sakamoto ng ngiti para sa take-out. Hindi nagtagal, dumating ang mga bully na laging nang aabala kay Kubota. Sinusubukang magtago ni Kubota, pero nakita siya ng mga ito at nagsimulang pagtawanan. Sumingit si Sakamoto, nagtatanong tungkol sa kanilang mga order. Pagkatapos umorder, sinabi ng isa sa mga bully kay Kubota na magkita sila sa isang parke. Kaya, pagkatapos ng trabaho, nagpasya si Sakamoto na sundan si Kubota. Nakilala ni Kubota ang mga bully na humihingi ng pera. Malapit nang ibigay ni Kubota ang kanyang sweldo sa kanila nang maalala niya ang sinabi ni Sakamoto tungkol sa pera na hindi laging nagpoprotekta sa kanya. Tumanggi si Kubota, sinasabing pinaghirapan niya ang perang iyon. Dahil dito, nagagalit ang mga bully at sinimulan nilang bugbugin siya. Pero mahigpit na pinanghahawakan ni Kubota ang kanyang pera, desididong protektahan ito. Biglang tumalon si Sakamoto para tumulong. Una, ginagamit niya ang teknik na wind with no direction, kung saan humihigit siya sa tainga ng isang bully gamit ang dayami, na nagiging sanhi upang kumilos ito na parang kakaiba. Pagkatapos ay sinasabuyan niya ng gum syrup ang mata ng isa pang bully. Sinabi ni Sakamoto kay Kubota na gumawa ng isang bagay, at buong tapang, ginamit ni Kubota ang kanyang galaw na nahuli sa pagitan ng tinapay para matamaan ang mga bully. Pagkatapos ay kumuha siya ng buhangin at ibinato ito sa kanila, na nagpatakbo sa mga bully na takot. Binasag ni Kubota at nagpasalamat kay Sakamoto sa pagtuturo sa kanya na ipaglaban ang sarili. Pero hindi siya pinansin ni Sakamoto at umalis dahil kailangan na siyang bumalik sa kanyang trabaho. Kinabukasan, nakipag-usap si Sakamoto kay Aina, na nagtatangkang makuha ang kanyang atensyon. Karaniwang nakukuha ni Aina ang atensyon ng mga lalaki at ang selos ng ilan sa mga babae. Pero walang pakialam si Sakamoto sa kanya at nag-focus sa guro. Ikinagagalit ito ni Aina dahil, sa kabila ng lahat ng kanyang kagandahan, si Sakamoto ay isang dalisay na sigma. Gusto ni Aina na mapansin siya nito. Una, sinubukan niyang lumapit sa kanya at humingi ng tulong sa pag-aaral sa pamamagitan ng pag-upo malapit sa kanya. Pero hindi siya makalapit sa kanya, kaya sa halip ay umuupo siya sa harap niya. Sinusubukan niyang maging malapit sa kanya at tinatanong ang buong pangalan nito. Pero si Tanaka, isa sa mga batang babae na hindi siya gusto, ay kinamot ang pisara, at hindi siya narinig ni Aina. Sinubukan niyang gayahin ang mga galaw ni Sakamoto para maging magkaibigan, pero masyadong mabilis si Sakamoto para sa kanya. Nang walang pagpipilian, sinubukan ni Aina na pagselusan siya. Umalis si Aina at sinabing makikipagkita siya sa ibang lalaki. Biglang tumayo si Sakamoto. Akala ni Aina nagtagumpay siya at malapit na siyang pigilan nito. Pero si Sakamoto ay nakatingin sa isang aso sa track field. Nagalit sa mga nabigong pagtatangka na makuha ang atensyon ni Sakamoto, nagpasya si Aina na laruin ang Kakiri Senador, isang laro na katulad ng Ouija board. Sumali sina Tanaka at Yogi para inisin si Aina. Nag-alok si Sakamoto na manood pero hindi maglaro, na lalong ikinagalit kay Aina. Sa panahon ng laro, nagtatanong ang mga babae ng mga nakakatawang tanong tungkol sa mga intensyon ni Aina, ngunit mahusay niyang minamanipula ang barya para sa kanyang kapakinabangan. Sa pag-turn ni Aina sa laro, tinanong niya kung sino ang gusto ni Sakamoto. Sinubukan ng 3 babae na ilipat ang barya para mabuo ang kanilang mga pangalan, pero aksidenteng itinapo nila ang barya sa hangin, at bumagsak ito sa sahig. Ang laro ay may patakaran na sumusumpa sa kanila kung bibitawan nila ang barya. Humihingi ng tulong si Aina kay Sakamoto, ngunit nahulog ang barya sa harap niya, at biglang, sinaniban siya ng espiritu ni Kakiri Senador. Nagsimulang kumilos si Sakamoto na parang baliw, at hiniling ni Aina sa espiritu na umalis. Sinasabi ng espiritu na aalis lang ito kung magtatayo ang mga babae ng 6 na talampakang mataas na sagradong arko sa loob ng 20 minuto, o kung hindi ay dadalhin nito ang katawan ni Sakamoto sa mga bundok. Nagmamadaling itinayo ng mga babae ang arko gamit ang mga mesa bago maubos ang oras, at humingi sila ng tulong kay Aina. Sabi niya hindi, sinasabing hindi pa siya nakapagbuhat ng mas mabigat pa sa upuan. Pinagalitan siya ni Yogi, sinasabing ang pagtanggi ay nangangahulugang okay lang sa kanya na makuha si Sakamoto ng espiritu ng Kakiri. Pinagsasama-sama ni Tanaka at Yogi ang mga mesa,
halos mahulog ang isa kay Yogi, pero iniligtas siya ni Aina, sinasabing tumutulong lang siya para kay Sakamoto. Magkasama, natapos ng mga babae ang pagtumpok ng mga mesa para gawin ang arko. Mamaya, ginagamit ng espiritu ang mga mesa para makapunta sa tuktok. Biglang nagising si Sakamoto, naguguluhan kung paano siya napunta doon. Nagpapasalamat si Aina na okay lang siya, at napagtanto ni Yogi at Tanaka na hindi naman pala masama si Aina gaya ng akala nila. Lahat sila ay magkakasamang naglakad pa uwi. Ngunit pagkatapos, inihayag ni Sakamoto na ang lahat ay kanyang plano upang tulungan ang mga batang babae na maging magkaibigan. Ginagamit niya ang kanyang lihim na galaw, ang reset position, para maibalik sa ayos ang lahat. Ilang araw pagkaraan, nalaman namin na si Sakamoto ay naging tagapag-utos ng mga bully sa ikalawang taon. Ipinaliwanag ni Maruyama kay Hayabusa, ang pinuno ng grupo, kung gaano kahanga-hanga si Sakamoto. Narinig ni Sakamoto ang tawag ni Maruyama sa sipol at biglang pumasok sa silid-aralan na may hawak na walis, naghahain ng tanghalian sa cool na paraan na ikinahanga ng mga senior. Pagkatapos nito, nakilala ni Sakamoto si Kubota, na nagtataka kung bakit siya naglilingkod kay Maruyama. Sabi ni Sakamoto, dapat daw itong magpatibay ng kanyang karakter. Sinabi ni Kubota kay Sakamoto na sinasamantalaan siya, at ginagamit lang bilang kasangkapan. Gayunpaman, naniniwala si Sakamoto sa paggalang sa kanyang mga nakatatanda, kahit na 1 taon lang ang agwat. Hindi lubos na sumasang-ayon si Kubota, ngunit pinutol sila ng sipol ni Maruyama, tinatawag si Sakamoto. Pagdating ni Sakamoto sa Maruyama, humingi siya ng inumin. Si Sakamoto ay nakaistilong pumunta sa vending machine at kinuha ang paboritong inumin ni Maruyama. Gusto rin ng iba pang senior ng isa, at masayang kinukuha ito ni Sakamoto para sa kanila. Kaya patuloy na humihingi si Maruyama ng karagdagang bagay kay Sakamoto. Una, gusto niyang hiramin ang uniforme sa gym ni Sakamoto dahil nakalimutan niya ang sarili niya. Ngunit sa halip, binilhan siya ni Sakamoto ng bagong-bago, na ginawang bituin sa larangan si Maruyama. Humihingi pa ng pabor si Maruyama, tulad ng pagpapalinis ng sapatos, pagdalo sa klase, pagmamasahe, pag-ahit ng balbas, at paggupit ng kuko. Pero nagsimulang sabihin ni Hayabusa na nagiging tamad na siya at masyadong umaasa kay Sakamoto. Pero ipinagtatanggol ni Maruyama ang sarili, sinasabing bahagi lang ito ng pagtulong kay Sakamoto na lumaki. Mamaya, muling tinawagan ni Maruyama si Sakamoto, pero sa pagkakataong ito, hindi na siya sigurado kung anong mga gawain ang ibibigay. Iminumungkahi ni Maruyama na maghanap si Sakamoto ng mga paraan para mapadali ang kanyang buhay. Sinaseryoso ito ni Sakamoto, nagbibigay ng hindi inaasahang tulong tulad ng pagdadala ng toilet paper at pagpapainit sa sapatos ni Maruyama. Gayunpaman, nang subukang tulungan pa siya ni Sakamoto sa pamamagitan ng pag-aalok na ihatid siya pauwi sakay ng kariton, nakaramdam si Maruyama ng labis na pagkabahala at nagtago, sa pag-aakalang nabaliw na si Sakamoto. Nagtago siya at tumawag ng Hayabusa para humingi ng tulong pero nakita siya ni Sakamoto. Natakot si Maruyama at sumigaw na hindi niya gusto ang ganitong karaming atensyon. Pero ginamit ni Sakamoto ang kanyang lihim na galaw, ang sleepover gym, para gawing komportable ang storage room para matulugan ni Maruyama ng gabing iyon. Nag-aalok siya ng mas maraming serbisyo para sa mas mahusay na pahinga, at nagsimulang magmakaawa si Maruyama kay Sakamoto na tumigil. Mamaya sa kantina ng paaralan, nagulat ang lahat ng bilhin ni Maruyama ang kanyang pagkain. Hindi makapaniwala ang mga estudyante sa unang taon na dating nagpapatakbo ng mga utos para sa kanya. Samantala, si Sakamoto ay nasa ibang mesa, nag-aalmusal kasama si Kubota. Tinanong ni Kubota kung kumusta ang mga pinamili, at sinabi ni Sakamoto na natanggal siya sa trabaho, sa pag-aakalang dahil hindi siya magaling kumanta. Pagkatapos ng klase, pumunta si Sakamoto sa bahay ni Kubota para tulungan siya sa isang takdang aralin sa paaralan. Ang ina ni Kubota, si Shizumi, ay mabait na nagdala sa kanila ng pagkain at nagtanong kung naroon si Sakamoto. Bago siya pumasok, sinabi ni Kubota kay Sakamoto na magtago sa ilalim ng kama. Pagpasok niya, hindi niya nakita si Sakamoto at umalis, pinagalitan si Kubota na muling anyayahan si Sakamoto. Ipinaliwanag ni Kubota na nagkagusto ang kanyang ina kay Sakamoto 2 linggo na ang nakalipas. Saan natin nakita ang ganitong uri ng kwento?
Si Sakamoto ay nakakuha ng napakahusay na mga grado at eksaminasyon, ngunit si Kubota ay bumagsak sa kanya. Kaya, hiniling ni Kubota kay Sakamoto na tulungan siya sa kanyang pag-aaral, at pumayag naman si Sakamoto. Dinala ni Kubota si Sakamoto sa kanyang bahay, at nang makita ni Shizumi si Sakamoto, nagkagusto siya rito at sinimulang habulin ito. Kaya, nagpasya silang kailangang magtago si Sakamoto tuwing dumadaan siya. Sa kasalukuyan, nagtuturo pa rin si Sakamoto kay Kubota at gusto siyang turuan ng chemistry. Napagtanto ni Kubota na naiwan niya ang kanyang libro sa paaralan at nagmamadaling kunin ito, binigyan niya si Sakamoto ng cellphone sakaling may emergency dahil wala siyang sarili. Mamaya, nalaman ni Shizumi na nasa bahay si Sakamoto at nagsimulang hanapin siya sa lahat ng dako. Ginagamit ni Sakamoto ang kanyang matalinong kasanayan sa pagtatago at pinipili ang pinakakuryoso at pinakalihim na mga lugar sa bahay. Sa sandaling malapit ng sumuko ang nanay, tinawagan ni Kubota si Sakamoto mula sa kanyang cellphone, na nagbunyag ng kanyang pinagtataguan. Nagmamadaling hinanap siya ng babae, pero nakatakas si Sakamoto. Sinundan niya ang mga bakas ng paa nito sa labas hanggang sa balkonahe, kung saan nilinlang ni Sakamoto si Shizumi na isipin na umalis na siya. Gamit ang pansamantalang lubid, sumuko si Shizumi at nanood ng pelikula kung saan kahawig ng aktor si Sakamoto. Si Sakamoto, na nararamdaman ang emosyon ni Shizumi, ay nagplano at naghintay hanggang matapos ang pelikula, pagkatapos ay nagpakita, na nagdulot ng isa pang habulan. Gayunpaman, nai-record na ni Sakamoto ang kanyang sarili mas maaga. Inihagis niya ang CD sa player at tumalon sa likod ng TV, pinaniwalaan siyang bahagi siya ng isang palabas sa TV at hindi mahahawakan. Matagumpay siyang nakaloko sa kanya. Nagpaalam siya at hiniling sa dalaga na alagaan ang kanyang anak. Sa sandaling iyon, dumating si Kubota na nag-aalala, nakita ang kanyang ina na umiiyak, at inaliw siya. Mula ng araw na iyon, si Sakamoto ay tumulong lamang kay Kubota sa silid-aklatan. Samantala, patuloy siyang nananabik kay Sakamoto at sa kanyang buhay, namumuhay sa isang mapait-matamis na kwento ng pag-ibig. Nagsisimula ang isang bagong araw, at nakatayo ang guro sa PE na si Kubota sa may gate ng paaralan. Sinabi niya sa lahat ng bata na magmadaling pumasok sa loob dahil malapit nang tumunog ang kampana. Palihim, kapag tumunog ang kampana, sinimulan niyang isara ang gate ng napakabilis. Sinusubukan niyang bitagin si Sakamoto para mahuli siya sa pagpasok sa paaralan dahil laging huling segundo na lang dumadating si Sakamoto. Dumating si Sakamoto na may dalang kawayang-kawayan, at nag-alala si Kubota na baka tumalon siya sa bakod gamit ang kawayan. Sinusubukan siyang pigilan ni Kubota, pero niloloko ni Sakamoto ang guro sa pamamagitan ng pag-iwan sa poste at nakalusot sa bahagyang bukas na gate nang hindi nahuhuli. Tulad ng isang tunay na Chad, sinabi pa ni Sakamoto na pinalamutian niya ang pasukan ng kawayan dahil masyadong boring ang itsura nito. Galit at stress si Kubota sa huling minutong pagpapakita ni Sakamoto, at nagpasya siyang bantayan ito para sa mga paglabag sa patakaran. Nakita niya si Sakamoto kasama ang ilang makulit na bata at inaasahan niyang may mangyayari, pero naglalaro lang pala sila ng bula. Nang mahuli ni Kubota si Sakamoto na tila naglalaro-laro lang gamit ang mga walis, inihayag ng isang kaklase na malikhaing nililinas niya ang alikabok sa kisame. Pagkatapos ay nagpasya si Kubota na pag-alitan si Sakamoto nang walang dahilan sa susunod nilang klase. Nagsimulang magturo si Kubota tungkol sa personal na edukasyon, pero sobrang kinakabahan siya dahil maayos ang pag-uugali ng lahat. Gayunpaman, nagluluto si Sakamoto ng pagkain sa klase na ito, na parang ginagawa lang niya ito para sa kasiyahan. Naghihintay si Kubota ng tamang oras para matikman ni Sakamoto ang pagkain para sa wakas ay mapagsabihan niya ito. Nang kumagat si Sakamoto ng kanin, biglang sumulpot si Kubota para pag-alitan siya at pinadala sa pasilyo para pag-isipan ito. Pero kumuha si Sakamoto ng kaunting kanin bago siya umalis, kahit na maganda ang pakiramdam ni Kubota tungkol dito. Gusto niyang tiyakin na iniisip ni Sakamoto ang kanyang pag-uugali. Nang sumilip siya sa labas, nakita niyang pinapakain ni Sakamoto ng bigas ang isang may sakit na maya. Nalaman na, ginawa ni Sakamoto ang sarili niya na parang nagkakagulo para lang matulungan ang ibon. Bumalik si Kubota sa klase, punong-puno ng luha dahil hinayaan ni Sakamoto na mapahamak ang sarili para lang pakainin ang isang maliit na ibon.
Kinabukasan, nasa gate na naman si Kakuta, at si Sakamoto naman ang dumating sa huling segundo bago magsara ang pinto, gaya ng dati. Nagpasya si Kakuta na maghintay, pero ginawa ni Sakamoto itong nakakalokang pagdulas sa ilalim niya imbes na basta na lang pumasok. Ito ang nagpagalit kay Kakuta, at sinigawan niya si Sakamoto na tumigil sa pagdudulas at pumasok na sa klase. Susunod na klase ay sining, at gusto ng guru na magpares-pares ang mga estudyante at iguhit ang mukha ng bawat isa. Lahat ng babae ay gustong-gustong maging kapartner ni Sakamoto, pero nauna si Aina at siya ang nagtanong. Sabi niya oo, at nagtipon-tipon ang lahat ng babae para iguhit pa rin si Sakamoto. Si Aina ay nakaupo mismo sa harap niya, sobrang saya dahil iniisip niyang maganda ang tingin sa kanya ni Sakamoto at nagtataka kung paano niya siya iguguhit. Sinabi ni Sakamoto sa kanya na tapos na siya, pero nang makita niya ang guhit, medyo nalungkot siya. Sa tingin niya, nakikita siya nito bilang isang ligaw na orangutan. Kawawang Aina, pero hulaan mo. Maling paraan niya tiningnan ang guhit. Ipinakita sa kanya ng kanyang mga kaibigan na iginuhit siya ni Sakamoto bilang isang anghel. Ngayon, sobrang masaya si Aina, mahigpit na yakap ang guhit. Lahat ng babae gusto ring iguhit sila ni Sakamoto, at okay lang sa kanya. Sa susunod na bahagi, tumunog ang alarma sa sunog, at may ulat ng sunog sa klase ng chemistry. Si Sakamoto, kasama ang kanyang maaasahang sipol, ay ginagabayan ang kanyang mga kaklase upang lumabas ng gusali. Sa bakuran ng paaralan, binibilang nila ang mga ulo at napagtanto na nawawala si Sushi, malamang na natigil sa banyo. Nagmamadaling sinagip ni Sakamoto ang kanyang kaibigan, nabasa ang sarili at nagtali ng panyo sa mukha bago pumunta sa banyo. Nang sa wakas ay lumabas si Sushi, nakita niya si Sakamoto na gumagapang sa lupa at naguluhan. Sinasabi ni Sakamoto sa kanya na bumaba rin at huwag mag-alala. Pagkatapos, iniligtas ni Sakamoto si Sushi sa pamamagitan ng pagbaba sa kanya gamit ang lubad mula sa bintana. Nag-aalala ang lahat kay Sakamoto na nasa loob pa rin, pero sorpresang. Malapit na siyang tumalon sa bintana, gamit ang kanyang lihim na galaw, ang Firesin Zero Gravity, na parang parachute lang na imbento niya. Gumaan ang pakiramdam ng lahat ng malaman na ligtas si Sakamoto, at kahit si Kakuta, na may luha sa mata, ay pinagalitan siya dahil pinag-alala niya ang lahat. Ngayon, magbabago ang tagpuan sa bakuran ng paaralan sa panahon ng bakasyon sa tag-init. Nailigtas nila si Aryo, at naglagay ng patibong sa lupa sina Sushi at Kenken. Pero narito si Sakamoto, may kakaibang bagay sa kanyang mga kamay, at suot pa rin ang kanyang uniforme sa paaralan. Nagulat ang mga lalaki, iniisip na hindi siya mahuhulog sa patibong. Pero teka, nahulog si Sakamoto doon. Pero nang suriin nila, wala siya sa butas. Mamaya, tinanong nila si Kakuta kung nakita niya si Sakamoto matapos ang 3 araw na paghahanap. Pero sabi niya hindi, at si Sushi ay nagiging parang detective at pinapagalitan si Kakuta na maging interesado sa paghahanap kay Sakamoto. Akala ko lang naglalaro-laro si Sakamoto dahil nababagot siya. At Sushi, tinanggap ito bilang hamon at nagpa siya na hanapin si Sakamoto. Sinusubukan nilang sundan ang yapak niya pero sabi ni Kenken, masyadong matagal pa bago nila magawa yon. Kaya naman, iminumungkahi ni Kenken na tanungin ang mga tao kung nakakita sila ng batang nakasuot ng uniforme ng paaralan dahil si Sakamoto lang ang nag-iisang nakasuot pa nito sa panahon ng bakasyon sa tag-init. Ang unang tinanong nila ay isang lalaki na nagsabing nakita niya si Sakamoto mga 4 na araw na ang nakalipas, paakyat na dumudulas sa hagdan ng pedestrian bridge na parang escalator. Pagkatapos, sa isang supermarket, sinabi sa kanila ng isang babae na nakita niya siya 5 araw na ang nakalipas sa seksyon ng pagkain, sinusubukan ang lahat ng libreng sample na parang malaking buffet party. Binanggit ng isa pang tao na nakita niya itong nagtatapo ng bato para makagawa ng bilog sa lawa, at nakita naman ng isang batang babae na inaayos niya ang balanse ng siso. 2 pang babae ang nagsabing nakita nila siya sa paligid, pero hindi pa rin siya mahanap ng mga lalaki. Habang dumilim, nalulungkot sila, naninigarilyo, iniisip na baka wala na si Sakamoto sa lungsod. Pagkatapos, isang bata na naglalaro sa parke ang nahulog sa kanilang bitag at sinabi sa kanyang ina ang tungkol sa isang butas sa loob. Sinuri ng mga bata at nakakita sila ng mas malaking butas na hindi nila hinukay, kasama ang butones ni Sakamoto sa tabi nito.
Nagtataka sila kung saan ito patungo, at aksidenteng nahulog ni Atsushi ang butones sa malalim na butas at dahil hindi niya narinig na tumama ito sa ilalim, nagpasya si Atsushi na ang butas ay patungo sa Brazil, kung saan nagbabakasyon si Sakamoto. Tumalon siya para hanapin siya, kahit sinubukan siyang pigilan ng mga kaibigan niya. Samantala, si Sakamoto ay nasa dry cleaner para kunin ang kanyang uniforme. Lumabas na hindi niya suot ang uniforme sa buong oras kundi isang puting collar shirt. Naglilibot siya at gumagawa ng isa o dalawang bagay. Sinusuot niya ang kanyang malinis na uniforme at umalis dahil may isa pa siyang gagawin. Madilim na, at sinasabihan ni na Mario at Kenkan si Atsushi na lumabas mula sa butas. Lumabas na hindi kasing lalim ng sinabi ni Atsushi ang butas dahil kayang tumayo ni Atsushi doon. Pagkatapos ay lumitaw si Sakamoto, nagtatanong tungkol sa pag-usad ng hot spring, sinasabing tumulong siya sa paghuhukay ng butas para dito, sa pag-aakalang iyon ang layunin ng butas. Ang magagawa lang ni Atsushi ay sumigaw sa pangalan ni Sakamoto dahil sa pagkabigo at ginhawa. Sa gitna ng isang laro ng softball, naghahanda si Sakamoto para mag-pitch. Pinalilibutan siya ng kanyang mga kaklase na babae, lahat ay nasa sabik at nagpapalakpakan. Mula sa malayo, nagpapalamig si Kubota, iniisip na hindi man lang lalapit sa kanya ang bola. Pero hulaan mo, napakabilis at napakalakas ng pagbato ni Sakamoto ng bola kaya tumama ito kay Kubota mismo sa mukha. Parang, wow, lumilipad si Kubota papunta sa mga lambat sa bukid, nahimete at nagsimulang damyugo ang ilong. Huwag kang mag-alala, nasalo siya ni Sakamoto bago pa man siya tumama sa lupa. At ito pa, ginagawa ni Sakamoto ang kakaibang pose na ito para masiguradong mas mataas ang ulo ni Kubota kaysa sa puso niya para maiwasan ang anumang problema. Pero hindi tumitigil ang pagdurugo ng ilong. Pinunit ni Sakamoto ang isang piraso ng kanyang damit para subukang pigilan ito at gumawa ng pansamantalang benda. Nagiging excited ang mga babae sa grupo dahil napunit niya ang kanyang damit. Parang mini-drama. Sa susunod na bahagi, dalawang mas matandang estudyante, sina Hayabusa at Maruyama, kasama ang kanilang mga utusang lalaki, ay naglalakad-lakad sa mga pasilyo ng paaralan. Ang mga utusang lalaki, 2 unang taon, ay nag-iisip na si Hayabusa ay sobrang cool, sa kanyang kahangahangang hairstyle at iba pa. Nakita nilang nagtipon-tipon ang lahat ng babae at akala nila may dumating na sikat. Pero hindi, hinihintay ng mga babae si Sakamoto, tinatrato siyang parang rockstar, humihingi ng lagda niya sa kanilang tracksuits. Nagtataka si Hayabusa kung si Sakamoto ang dating utusan ni Maruyama. Nang tumingin siya, nakita niyang lubhang nag-ulo si Maruyama mula sa kanyang karanasan kay Sakamoto, hanggang sa nagsuka pa. Nagtatanong si Hayabusa kung ano ang nangyari, pero paulit-ulit lang sinasabi ni Maruyama na mapanganib si Sakamoto. Nalilito si Hayabusa, at sinubukan ng iba pang mga utusang tagadala na ipaliwanag. Pero pinigilan sila ni Maruyama, binabalaan silang huwag pag-usapan si Sakamoto, at sinasabing pagsisisihan nila kung lalapit sila. Kaya nagpasya si Hayabusa na alamin kung bakit iniisip ng lahat na si Sakamoto ay isang malaking bagay. Mamaya sa klase, sa minuto 1 at 2, nakikipag-usap si Sakamoto kay Kubota, na humihingi ng payo tungkol sa kanyang hairstyle. Sinasabi ni Sakamoto ang isa, pero gusto ni Kubota ng mas matapang. Pagkatapos, sumingit si Sira na may dalang biro at iminungkahi ang buzz cut para kay Kubota. Biglang natahimik ang buong klase ng dramatikong buksan ni Hayabusa ang pinto at tumungo sa upuan ni Sakamoto. Nangungutya siyang humihiram ng mukha ni Sakamoto. Sa hindi pagkakaintindi sa biro, gumawa si Sakamoto ng halma ng kanyang mukha at ibinigay ito kay Hayabusa, na humihiling na ibalik ito bukas. Nagulat si Hayabusa, sinubukang linawin na hindi siya kailanman humiling ng face mold at gusto lang niyang makipag-usap. Hawak ang molde ng mukha ni Sakamoto, nagtipon-tipon ang lahat ng mga babae kay Hayabusa, na gusto itong para sa kanilang sarili. Nagiging malaking labanan ito sa pagitan ng mga babae at ni Hayabusa. Nagtataka si Hayabusa kung ang halma ng mukha ay senyales ni Sakamoto sa klase na atakehin siya at kung si Sakamoto na ang namamahala dahil nakaupo lang siya doon habang nagkakagulo. Sa kalaunan, sinira ni Hayabusa ang halma ng mukha at sinabihan si Sakamoto na magkita sila sa pampang ng ilog pagkatapos ng klase. Natakot ang lahat ng nasa klase, at tinanong ni Kubota si Sakamoto kung ano ang gagawin niya.
Sabi ni Sakamoto, mayroon siyang tungkulin sa paglilinis pagkatapos ng klase, kaya hindi siya makakapunta. Narinig ito ng mga tagapaghatid ng mensahe ni Hayabusa at nagpasya silang bigyan ng dahilan si Sakamoto para dumalo sa laban kasama ang kanilang boss. Sa buong araw, sinubukan nilang guluhin si Sakamoto, tulad ng pagkuha ng sapatos niya kapag pumapasok siya sa banyo. Paglabas ni Sakamoto, nakatanggap siya ng mensahe na nagsasabing si Hayabusa ang gumawa nito at dapat siyang pumunta sa pampang ng ilog para sa sapatos. Pero hindi naman apektado si Sakamoto, basta dumudulas lang siya sa paligid gamit ang kanyang medyas. Susunod, kinuha nila ang kanyang matapat na ruler nang gusto niyang tumulong sa mga batang babae na maglagay ng poster. Pero kahit ganoon, hindi pa rin naiinis si Sakamoto. Nag-i-improvise siya sa pamamagitan ng paggamit ng perpektong kwadradong buhok ni Kakuta. Mukhang walang makakapagpagalit kay Sakamoto, kaya nagpasya silang gumawa ng mas seryosong bagay, ang guluhin si Kubota. Hinuli ng mga utusang tagadala ng mensahe si Kubota, pinutol ang lahat ng buhok niya, at nag-iwan ng mensahe para kay Sakamoto. Nang makita ni Sakamoto si Kubota, sinubukan ni Kabuto na magpanggap na okay lang, pero kalaunan ay umiyak dahil masakit ang pagiging kalbo. May mensahe para kay Sakamoto, at sa pagkakataong ito, labis siyang naapektuhan. Pagkatapos gumawa ng peluka para kay Kubota gamit ang basurahan, nagpasya si Sakamoto na tumulong sa pag-aayos ng mga bagay. Sa wakas, sa tabi ng ilog, nakilala ni Sakamoto si Hayabusa, handang lumaban. Sa sandaling sasuntukan na niya si Sakamoto, pinigilan sila ng isang pulis, nagbabala na ang pakikipaglaban ay isang krimen at maaari silang mapunta sa kulungan. Sinubukan ni Sakamoto na linlanggan ang opisyal, sinasabing biro lang ito at naglalaro sila ng isang laro ng balanse na tinatawag na pushang sumo. Naniniwala sa kanya ang opisyal at nagpasya siyang manood, sinasabing minsan na rin siyang naglaro ng katulad na laro noong bata pa siya. Gusto ni Hayabusa na balewalain ito, pero nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Sakamoto at nagpasya siyang seryosohin ito. Nagsimula na ang malaking labanan, at naghanda na si Sakamoto. Nang sumugod si Hayabusa sa kanya, ginawa ni Sakamoto ang nakakalito na galaw na ito sa pamamagitan ng paghila ng kanyang mga kamay paatras, na halos matisod si Hayabusa. Nagpasya si Hayabusa na maging seryoso at ginamit ang kanyang estilo ng boxing para umatake. Naglalabanan sila, nagpapaluan ng kamay para itulak ang isa't isa, pero walang nakakakuha ng kalamangan. Nagsimulang umulan, pero patuloy pa rin silang naglalaban, at napapagod na si Hayabusa. Kahit mabasa siya ng tubig mula sa sasakyan, tumatanggi pa rin siyang umalis. Sinusubukan ng kanyang mga utusang tagatakbo na dayain siya, ngunit pinagalitan sila ni Hayabusa at sinabing gusto niyang manalo ng patas at walang pandaraya. Sa wakas, nagpasya si Sakamoto na tapusin ang laban gamit ang kanyang lihim na galaw, ang standing attention. Nakatayo siya sa paraang magpapaisip sa lahat na magsasagawa siya ng pagtawag ng kidlat. Patuloy silang nag-aaway habang nakataas ang mga kamay ni Sakamoto na parang antena. Nag-alala ang mga tagapaghatid at umamin kay Sakamoto na kinuha nila ang kanyang mga gamit. Ito ang nakagambala kay Hayabusa, at bahagyang itinulak siya ni Sakamoto papasok sa isang taxi, na siyang nanalo sa laro. Lumabas na hindi si Sakamoto ang tumatawag ng kidlat. Gusto lang niyang magpara ng taxi para ihatid si Hayabusa sa bahay para hindi siya sipunin pagkatapos ng kanilang laban. Tinanggap ni Hayabusa ang kanyang pagkatalo, at sama-sama silang sumakay sa taxi. Umalis ang pulis, masaya na payapa ang bayan. Sa loob ng taxi, humingi ng paumanhin ang mga tagapag-utos kay Hayabusa, at humingi naman siya ng paumanhin kay Sakamoto. Sakamoto ay nagsabi na tatanggapin lang niya ang kanilang paghingi ng paumanhin kung susundan nila siya para bumili ng mga sangkap sa hapunan. Sa huli, pumunta si Hayabusa at ang kanyang mga tauhan sa bahay ni Kubota para humingi ng paumanhin at magdala ng maraming kelp para sa buhok nito. Iminumungkahi ni Kubota ang isang kelp party dahil hindi niya kayang ubusin ito mag-isa. Habang kumakain sila, napansin ni Yoshinobu si Sakamoto na nakaupo sa bintana sa labas, at naunawaan niya kung bakit. Kinabukasan sa paaralan, kinolekta ni Sakamoto ang mga ulat sa kalusugan mula sa lahat ng nasa klase 1 hanggang 2 at dinala ang mga ito sa infirmary. Nakita ng nurse na mataas ang lagnat ni Sakamoto at iminungkahi ang pahinga, ngunit tumanggi siya.
Sa halip, gumawa siya ng cool na kurbatang gawa sa berdeng sibuyas para gamutin ang sipon, na muling nagpasaya sa lahat ng babae sa kanyang pagiging cool. Sa isang maaraw na araw sa paaralan, naglalaro ang mga bata ng bato-bato pick, na may panganib na matalo kung mahulog o mawala ang bato. Nakasalubong nila si Sakamoto, nakahanga-hangang nagmamaneho sa laro. Ang mga batang lalaki, na noong una ay bigo, ay naghangad na maabot ang antas ng kasanayan ni Sakamoto sa high school. Kinabukasan, ginaya nila ang mga kilos ni Sakamoto, naglakad sa kahabaan ng puting linya sa buong lungsod. Ipinapakita ni Sakamoto ang kanyang natatanging kakayahan, at nakatagpo ang mga lalaki ng isang lalaking madaling nilundagan ni Sakamoto. Sinusundan nila ang yapak ni Sakamoto, naglalakad sa paligid ng lungsod hanggang sa maabot nila ang dulo ng linya. Binigyan ni Sakamoto ang pinuno ng isang rolyo ng puting papel, na nagpapakita ng bagong landas kapag binuksan. Habang dumilim, nakarating ang mga lalaki sa huling lugar ng pagpupulong, isang lokal na supermarket, kung saan ipinahayag ni Sakamoto ang isang buffet party. Nagmamadaling umuwi ang lider pagkakita sa kanyang ina, pero hindi muna bago humingi ng autograph kay Sakamoto. Ngayon, makikilala natin si Megumi Fujita, ang kinatawan ng klase 1 hanggang 2. Mahilig siyang magpalipas ng oras sa pagkuha ng lihim na larawan ni Sakamoto, dahil naniniwala siyang magkaiba sila ng mundo. Malalim ang pag-ibig ni Megumi, at sapat na ang pagkakaroon lang ng mga larawan niya. Pero may kakaibang nangyayari. Kapag tinitingnan niya ang mga larawan, nakikita niya ang isang parang maltong babae sa likod ng bawat larawan, at ito ay nakakagambala sa kanya buong araw. Nagpasya si Megumi na sabihin kay Sakamoto bago pa may masamang mangyari. Pagkatapos ng klase, pupunta siya para kausapin siya pero natakot siya. Kung sasabihin niya kay Sakamoto ang tungkol sa multo, kailangan din niyang ipakita sa kanya ang mga litratong kinukunan niya. Matagal magdesisyon si Megumi. Natatakot si Sakamoto na baka kamuhian siya nito kapag nalaman. Nanatili siyang tahimik at umalis si Sakamoto dahil sa pagmamadali para sa isang bagay na kailangan niyang gawin. Biglang nakita niya ang isang timbang ng map na may gulong na papunta sa kanya. Bago pa niya siya mapaalalahanan, tumalon si Sakamoto dito at ginamit ito para makagalaw. Sa tingin ni Megumi, may poltergeist na humahabol sa kanya, at kailangan niyang babalaan ito. Sinusubukan niyang tanungin si Sakamoto tungkol sa mga kakaibang nangyayari, pero hindi niya alam. Sinasabi lang niya na mabilis tumubo ang buhok ni Kubota. Sa tingin ni Megumi, hindi napansin ni Yuji ang multo at nagtataka kung paano niya ito sasabihin sa kanya. Pagkatapos, nakagambala kay Sakamoto ang tunog ng tumutulong tubig. Pupunta siya para ayusin ito at makikitang may buhok na nakabara sa gripo, na nakakatakot kay Megumi. Inalis ni Sakamoto ang buhok at nagmamadaling lumabas. Sinundan siya ni Megumi para makita kung ano ang gagawin niya sa buhok. Nakita niya itong ginagamit niya para gumawa ng mga extension para sa Kubota. Umiikot ang buhok, pero iniiwasan ito ni Sakamoto, sa pag-aakalang gumagalaw si Kubota. Natanto ni Megumi na hindi nakikita ni Sakamoto ang panganib na nasa harap mismo niya. Nagpasya si Megumi na kausapin si Kubota, na nagkumpirma na may mga kakaibang bagay na nangyayari sa paligid ni Sakamoto. Ang kanyang ideya na may espiritong sumusunod sa kanya ang maaaring dahilan. Iminumungkahi ni Kubota na ipaliwanag ni Megumi ang kanyang sitwasyon at ipakita kay Sakamoto ang mga larawan habang kinukunan ng kamera ang mga sandaling maaaring hindi mapansin ni Sakamoto. Bagaman nag-aalinlangan, pinag-iisipan ni Megumi ang payo ni Kubota. Habang nagmumuni-muni, kinunan ni Megumi ng larawan si Sakamoto na naglalaro kasama ang mga kaklase sa kanyang kamera. Gayunpaman, nabigo ang kanyang pag-asa nang dumating si Ina, na nag-aalok ng dessert kay Sakamoto. Hindi makapag-intervene, napagtanto ni Megumi ang katotohanan sa suhestyon ni Kubota na baka may pagkakatulad sila ng mga multong figure, na sumisimbolo sa kanyang hindi napapansin na presensya sa mundo ni Sakamoto. Patunay ito sa sinabi ni Kubota. Sa pagrepaso sa mga larawan, natuklasan ni Megumi na nagbabago ang bibig ng espiritu, na parang may gustong sabihin kay Sakamoto. Sa pagmamadali, inilimbag niya ang mga larawan para ipakita sa kanya. Nahanap niya ito at sinabi sa kanya ang tungkol sa multo, binubuklat ang mga larawan na parang flipbook, sinasabing tila sinasabi ng multo, gusto kita.
Gayunpaman, biglang napagtanto ni Megumi na baka mukhang creepy ang paraan ng pagtatapat niya ng kanyang pagmamahal. Sinusubukan niyang ipaliwanag na hindi siya kakaiba at gusto lang makipag-usap sa kanya ng multo. Nakikinig si Sakamoto pero humihingi lang ng tulong sa pagkopya. Nagsimulang tumulo ang luha ni Megumi, iniisip na galit na sa kanya si Sakamoto ngayon. Pagkatapos ng kanyang pagkagulat, habang pumapasok siya sa silid ng photocopy, sumagot si Sakamoto na may maraming kopya ng kanyang mukha, nagpapasalamat sa kanya sa paraang akala niya ay ginawa niya. Humahanging mahina, tinatangay ang papel, at ito pala ay mensahe mula sa espiritu. Pagkatapos nito, hindi na lumalabas ang espiritu sa mga larawan ni Megumi. Ngayon, direkta na niyang mapipicturean si Sakamoto nang hindi na kailangang magtago. Sinusubukan ni Etsushi at ng kanyang mga kaibigan na makapasok sa seksyon ng pelikulang pang-adulto sa tindahan ng rental. Sabik silang makita kung ano ang nasa loob, pero sa ngayon, hindi pa sila nakakapasok. Sa kabilang dulo ng tindahan, si Sakamoto ay nasa medyo mahirap na sitwasyon. Nak-corner siya ni Aina at ng kanyang mga kaibigan, tinanong kung naroon siya para sa isang takdang aralin sa paaralan na magrenta at sumulat tungkol sa paborito nilang pelikula. Sakamoto ay sumagot ng oo at binanggit na hinahanap niya ang My Summer with Sherpsuk. Gusto ng mga babae na sabay-sabay itong panuurin, pero sinabi ni Sakamoto na hindi at umalis para maghanap ng sarili niyang pelikula. Ang problema ay, kinuha ni Etsushi ang pelikulang gusto ni Sakamoto, at nag-aalok siya ng palitan. Kailangan ni Etsushi si Sakamoto para kunin ang isang disk mula sa seksyong 18+ sa likod ng tindahan. Sumasang-ayon si Sakamoto at kalmadong naghahanda para sa gawain. Una, kailangan niyang makapasok sa seksyon ng mga matatanda nang walang sinumang makakita sa kanya. Tumilikha siya ng hangin sa pamamagitan ng paglalakad sa paligid ng mga stand, pagtaas ng kurtina sa loob lamang ng isang sandali, at eleganteng pagpasok. Habang nasa loob si Sakamoto, nagsimulang mag-alala ang kanyang mga kaibigan na baka hindi na siya lumabas. Pero maya-maya lang, lumabas siya na parang walang nangyari. Ngayon naman ang mahirap na bahagi, ang paglabas. Ibinibigay ni Etsushi Mario ang mga detalye, sinasabi kay Sakamoto na iwasan ang 3 babae mula sa kanilang klase sa iba't ibang seksyon ng tindahan, habang isinasagawa ni Sakamoto ang plano. Iniiwasan niya si Tanaka sa seksyon ng CD, dumaraan sa tabi ni Yogi sa mga pelikulang kanluranin, at palihim na dumadaan sa seksyon ng science fiction. Sa sandaling malapit na siya sa Ka-era, nakita niya ang nanay ni Kubota at nagbago ng direksyon, na nagpagulat kina Etsushi, Mario, at Kenken. Nakita na naman siya ni Ina at malakas siyang tumawag sa kanya, na nakatawag pansin sa 2 iba pang babae. Ngayon, si Ina, Yogi, at Tanaka ay nakatuklas na sa kanya. Tinanong nila ang tungkol sa mga pelikulang hawak niya, kaya naman matalinong nagkunwaring robot si Sakamoto para maabala sila. Namangha ang mga dalaga sa kanyang robot act at nakalimutan ang tungkol sa mga DVD, inanyayahan siya na tingnan ang isang album kasama sila. Habang nakatalikod sila, kinuha ni Sakamoto ang DVD at nagtago malapit sa counter ng pagbabayad. Tuwang-tuwa ang mga lalaki dahil mukhang makakaligtas si Sakamoto. Pero nang siya na ang turno sa rehistro, pinalitan ng boss ang baguhan at siya na ang nagpatuloy. At pagkatapos ay nagsimulang magtanong ng mga mahihirap na tanong para ilantad si Sakamoto. Nanatiling kalmado si Sakamoto at nagdagdag ng mas maraming pelikula sa pagpaparenta, na nagpalito sa boss. Hinihingi ng boss ang ID ng tindahan ni Sakamoto at binombordohan siya ng mga tanong, pero nanatiling walang ekspresyon si Sakamoto. Sa isang punto, ipinakita ni Sakamoto ang isang relo sa palso na iginuhit niya, na nakita ng boss bilang isang mamahaling relo. Sakamoto ang nagsasabing may kliyente siyang aasikasuhin. Ito ay nakakalito sa boss, na hindi makapagpasya kung si Sakamoto ay isang estudyante o isang manggagawa. Sa huli, pinayagan ng boss si Sakamoto na hiramin ang pelikula. Tuwang-tuwa ang mga lalaki. Mamaya, nagpalitan ng pelikula sina Sakamoto at Netsuki, at inimbita ni Netsuki si Sakamoto na manood ng pelikulang pang-adulto sa bahay niya. Pero tumanggi si Sakamoto at sinabing huli na ang araw. Ang kanyang pagtanggi ay nagpapaisip muli sa mga bata tungkol sa kanilang plano, at nagpasya silang ibalik ang lahat ng pelikula. Ngayon, pabalik sa paaralan, nagaganap ang Gakuen Preparatory Sports Event. Tiwala ang mga lalaki sa klase na mananalo sila,
umaasa sa kakayahan ni Sakamoto. Gayunpaman, pinutol ni Sira ang kanilang pagtitiwala, sinasabing ang mga kaiganitang ito ay isang pagkakataon upang mapabilib ang mga batang babae mula sa ibang mga klase sa mas mataas na baitang. Pinagdududahan niya kung gusto nilang laging mabuhay sa anino ni Sakamoto. Inamin ng mga lalaki na hindi nila kayang talunin si Sakamoto ng mag-isa sa anumang sport. Sira suggests a plan, magsama-sama para matalo si Sakamoto at tawagin itong revolusyon ng klase. Ang unang kaganapan ay isang karera sa pagkain ng tinapay, at sinubukan ng mga lalaki na guluhin ang tinapay ni Sakamoto. Mahigpit nilang tinali ito para hindi niya madaling makuha gamit ang kanyang bibig. Nagsimula ang karera, at si Sakamoto ang nangunguna. Pero natigil siya sa pagbaba ng tinapay. Sa ikinagulat ng lahat, ginagamit niya ang death roll, isang galaw na sinasabing nakita ng kanilang guro na ginagawa ng isang buwaya sa Amazon. Nawala ni Sakamoto ang tinapay at nagkaroon ng kalamangan at pabalik na sa finish line. Gayunpaman, nakikita niyang nahihirapan ang ibang kalahok, kaya bumalik siya para tumulong. Sakamoto ay nagbahagi ng kalahati ng kanyang tinapay, na nakapagpabilib sa lahat, kahit sa mga nanay na sana ay siya ang kanilang manugang. Habang pinapanood ito, hindi masaya si Sira. Ngayon, oras na para sa gymnastics ng grupo ng mga lalaki, at desidido si Sira na guluhin ang pagtatanghal ni Sakamoto. Nagsagawa ng akrobatikong pagtatanghal ang mga lalaki kung saan kailangang umakyat ni Sakamoto sa tuktok habang ang iba pang mga lalaki ang bumubuo ng mga hakbang, ngunit plano nilang subukang mawalan siya ng balanse. Sa ikinagulat ng lahat, perpektong balanse si Sakamoto. Sa huli, bumuo sila ng toreng gawa sa tao na mukhang Leaning Tower of Pisa, na nakakuha ng atensyon ng mga batang babae at nagpasaya sa kanila, na ikinadismaya ni Sira. Susunod ay ang relay race. Nang makarating ang baton kay Sakamoto, nagsimula siyang tumakbo ngunit biglang natamba dahil sinadyang itinali ni Sira ang kanyang mga sintas. Mabilis na inayos ni Sakamoto ang kanyang pagtakbo, tumakbo ng parang cheetah, at nanguna habang nakakagat ang baton sa kanyang bibig. Gayunpaman, nang ipasa niya ang baton sa kanyang kasamahan sa koponan na si Yogi, ito ay nadulas dahil sa laway ni Sakamoto, na naging sanhi ng kanilang pagkahuli. Lahat ng kaklase niya nagsimulang magsalita ng masama tungkol sa kanya. Pakiramdam ni Yogi ay may pananagutan at patuloy na tumatakbo sa kabila ng pagkaantala. Nagpasya si Sira na sumuko sa karera, ngunit nang makita niya si Yogi na umiiyak at desidido, nakahabol ito at naipasa ang baton kay Sira. Sa pagtatangkang alisin ang sisi kay Yogi, nagpakita ng tiyan si Sira sa lahat habang mabagal siyang tumatakbo at tumatawa. Sa oras ng pahinga sa tanghalian, humingi ng paumanhin si Yogi sa mga babae dahil sa paghulog ng baton, pero hindi nila siya sinisisi. Sa halip, pinapuna nila si Sira dahil sa paghubad sa track at tinatawag siyang kahihiyan sa klase. Si Sira ay nag-iisang nakaupo sa ilalim ng puno habang kumakain ng tanghalian, at nakaharap sa mga insulto dahil sa kanyang mga ginawa. Tinanong ni Yogi si Sakamoto, na nasa itaas ng puno, kung naroon din ba siya para insultuhan siya. Nakakagulat, sinabi ni Sakamoto na siya ay isang bayani bago umalis. Habang dumadaan si Yogi sa tabi ni Sira, huminto siya para sabihing mas cool siya kaysa sa inaasahan niya, na nagpataas ng kanyang loob. Sa paghahanda para sa Gakuban Festival, nagtitipon ng mga estudyante sa ikalawang taon sa isang hagdanan. Nakahanga si Hayabusa sa lahat sa paggawa ng cotton candy machine mula sa mga lumang bakal, na nakagawa ng pinakamalambot na cotton candy. Pinagdududahan ni Maruyama ang kanilang food stall, ngunit hinihikayat ni Hayabusa na tanggapin ang pagiging natatangi. Nagtatanong si Yotsushi kay Hayabusa kung maaari niyang anyayahan si Sakamoto sa tindahan ng cotton candy, ngunit hindi sumasang-ayon si Maruyama. Sinabi ni Hayabusa na oo dahil gusto niyang magkaroon ng kalayaan sa pagpili ng kanyang mga kaibigan, kasama na ang pagiging interesado kay Sakamoto. Biglang lumitaw ang isa pang estudyante na nagngangalang Focus, agresibong pinindot ang ulo ni Hayabusa sa makina ng bulak, at nagtanong tungkol sa pagkakakilanlan at klase ni Sakamoto. Sa kabila ng presyon, nanatiling tahimik si Hayabusa, at nagresulta ito sa pagkasugat ng ilong ni Hayabusa ni Focus. Susunod, nakikita natin ang mga estudyante mula sa klase na naglilibang lang sa silid-aralan, gumagawa ng iba't ibang aktibidad.
Sumabat si Megumi, sinasabing kailangan nilang gawin ang kanilang makakaya para sa darating na Gakuban Festival. Ang kanilang klase ay nagtatanghal ng eksibisyon na, Encounter with the Unknown, na may mga lobong hugis dayuhan. Dalawang batang lalaki, sina Morita at Yasuda, ang lumalaban, nagrereklamo na walang magmamalasakit sa kanilang mga eksibisyon dahil lahat ay nakatuon sa mga eksibisyon mula sa ibang mga klase at sa mga ikatlong taon. Hinihikayat sila ni Megumi na ibigay ang kanilang pinakamahusay, at baka mas marami pang bisita ang dumating. Gayunpaman, nagsimulang mang-insulto at sirain ng mga batang hindi nakikipagtulungan ang kanilang ginawa. Tumalon si Sakamoto at tinakpan ng kurtina ang estatwa ng lobo, na gumawa ng anino na mukhang yeti mula sa mga lobo. Ito ang nagpapasabik sa lahat na magpatuloy ngunit napagtanto nilang hindi sapat ang kanilang lobo dahil karamihan sa mga ito ay lumutang sa kisame dahil sa helium. Iminumungkahi ni Megumi na gamitin ang mga nasa lupa, at nagsimulang pulutin ng mga babae ang mga ito, pero ang mga lalaki ay tamad lang. Muling nagligtas si Sakamoto. Gumagamit siya ng wallis para gawing mahiwagang bilog ang mga lobo sa kisame. Iminumungkahi ni Megumi na gumawa ng mga UFO gamit ang mga lampara at lobo sa silid-aralan. Muling pinagtatawanan ni Morita at Yasuda ang ideya ng UFO at tinawanan pa nila si Sakamoto nang maglagay siya ng lobo sa ulo niya na parang sombrero. Pero ginagamit ni Sakamoto ang kanyang katalinuhan para ikuskos ang lobo sa kanyang buhok, na lumilikha ng isang magarbong UFO na mukhang kinukuha siya habang lumulutang ang kanyang buhok. Habang abala ang lahat sa paghahanda, sina Morita at Yasuda, na walang ginagawa, ay nagpa siya na umalis sa kwarto. Pinagalitan sila ni Mai-chan dahil wala silang silbi, at umalis silang galit at malungkot, lumabas para magmuni-muni. Mamaya, lumapit sa kanila si Fucus at sinabing wala silang ginawang mali. At ang mali ay ang pagpipilit sa iba na gawin ang mga bagay na hindi nila gustong gawin. Kinabukasan, maagang pumunta sa silid-aralan sina Megumi at Mai-chan para magpatuloy sa pagtatrabaho, sa pag-aakalang malapit na silang matapos. Pero pagdating nila, nakita nilang lahat ng lobo ay sumabog na. Ito ang nagpalungkot sa mga batang babae, at may isa pang batang babae na tumakbo para ipakita sa kanila ang isang poster na may mukha ni Sakamoto. Lumabas na ang mga poster na may mukha ni Sakamoto ay nakakalat sa buong bulletin board ng paaralan, nag-aalok ng gantimpala para sa kanyang pagkahuli. Lahat ay nagtataka, iniisip na baka isang kalokohan, hanggang sa humakbang si Fucus at ipinaliwanag na bahagi ito ng isang laro sa pista. Gayunpaman, hindi namamalayan ni Sakamoto na siya ang nasa poster hanggang sa bandang huli. Kapag naisip niya, nagsimula siyang tumakbo ng napakabilis, at sumali ang lahat sa paghabol. Sa klase, hindi naniniwala ang mga babae sa mga lalaking nagsasabing si Sakamoto ang sum-iris sa lahat. Sa tingin nila, may nag-set up sa kanya. Hindi sigurado ang mga lalaki kung si Sakamoto ang may pananagutan, pero siya lang ang wala sa klase nila ngayon. May isa pang babaeng gustong ituro na wala sina Morita at Yasuda, pero bigla silang pumasok na nagsisisi sa kanilang ginawa kahapon at may dalang merienda. Binanggit din nila na narinig nila ang tungkol sa sitwasyon ng lobo at nagdala pa ng karagdagang materyales para muling buuin ang exhibit. Ito ang nagbibigay motibasyon sa lahat, at naghahanda silang iset up ang lahat ng ginawa nila bago magtanghali. Samantala, si Sakamoto, na hinahabol ng mga nagtatangkang hamuli sa kanya, ay nagtago sa isang dula sa entablado ng klase 3 hanggang 1, nagpapanggap na puno. Si Fucus, habang nanunood ng dula, ay nagutos sa mga mag-aaral na suriin ang kagubatan sa entablado. Dumating si Hayabusa at ang kanyang grupo, sinagip si Sakamoto at ginabayan siya sa hilagang gusaling landing. Nag-aalala ang mga estudyante sa ikalawang taon tungkol sa pagharap sa mga kahihinatnan dahil sa pagliligtas kay Sakamoto, ngunit handa si Hayabusa na harapin ang mga panganib. Sa wakas ay nakarating sa locus yung binanggit ni Hayabusa, naguluhan si Sakamoto sa nangyayari. Ipinaliwanag ni Hayabusa kung sino si Fucus, isang 3 taon na may reputasyon sa pagbagsak, sinasabing mahigit 30 taong gulang na may 2 diborsyo, hindi regular ang pagpasok, at mahusay sa pag-oorganisa ng mga laro. Ang mga larong ito ay kinabibilangan ng pagpapawala ng sikat na estudyante upang alisin ang pagmamahal at respeto ng iba sa kanila, lahat para sa sarili niyang kasiyahan. Pinayuhan ni Hayabusa si Sakamoto na bumalik agad sa kanyang klase.
Pagbalik niya, nakita ni Sakamoto na nagtatrabaho ang kanyang mga kaklase sa exhibit. Sinusubukan ni Megumi na tanungin siya tungkol sa pagiging huli niya, ngunit sinabayan siya ni Morita at Yasuda, na iginigiit na hindi siya dapat makaramdam ng pagkakasala at hinihikayat siyang sumali sa grupo ng trabaho. Nang walang sinasabi, umalis si Sakamoto, habang nagkunwaring malungkot sina Morita at Yasuda, masaya na nagtagumpay ang kanilang plano. Ang buong klase ay natigil ng isang boses mula sa likod ng pinto, na nagsasabing siya ang sum-ire sa mga lobo at humihiling na tawaging, ko, para sa privacy. Inamin niya na sinira niya ang tapos ng exhibit dahil lang sa biglang pag-iisip. Nakahinga ng maluwag si Megumi dahil nangangahulugan ito na hindi si Sakamoto ang may pananagutan. Gayunpaman, sumingit si Morita, sumisigaw na hindi maaaring magkaroon ng conclusion ng padalos-dalos at hindi sila maaaring magtiwala sa isang kumpanya. Insist ang isang ko na siya ang sum-ire sa natapos na display. Sinabi ni Morita na nagsinungaling siya tungkol sa pagtatapos ng exhibit, na nagbigay babala sa lahat ng kaklase. Tinatanong ni Mai-chan kung paano niya nalaman na hindi pa tapos ito dahil pareho silang umalis bago makita ang inihandang exhibit. Galit na bumabagsak ang mga bagay-bagay, tumakbo si Morita para ibunyag ang pagkakakilanlan ng babae sa likod ng pinto. Sa ikinagulat ng lahat, natuklasan nila na si Sakamoto pala iyon, na gumamit ng helium sa kanyang boses para ilantad ang kasinungalingan. Sinimulan ni Mai-chan silang tanungin para umamin. Hinawakan ni Morita ang lobong yeti, handang pasabugan ito at umamin na sinira nila ang mga lobo, na nagbabantang gagawin ulit. Binibigyang katwiran nila ang kanilang mga aksyon, sinasabing sa kabila ng lahat ng kanilang ginawa, walang ni isang tao ang dumating upang tingnan ang eksibisyon, na itinuturing itong isang kabiguan. Nakialam si Sakamoto gamit ang baril na lobo, na humihiling na palayain nila ang bihag na yeti o paputukin niya ito. Pinagtatawanan nila siya, sinasabing hindi siya marunong magpaputok ng baril na panglobo. Pero natakot sila nang nagawang paputukin ni Sakamoto ang isang lobo, sinasabing nagkamali siya sa pagpuntirya at hindi na muling magkakamali. Sinasabi nilang nagkataon lang, pero pinutok niya pa ang dalawang lobo, na nagpasindak sa kanila. Malapit nang sumabog muli, tumalon si Morita para takpan ang display. Doon nang umiti si Sakamoto at sinabing walang tunay na pinsala. Si Kubota ang nagpuputok ng mga lobo. Tumatalbog ang sikat ng araw sa salamin ni Kubota at pinapasabog ang mga lobo, na nagbibigay ng nakakatawang pagliko sa sitwasyon. Sa wakas, humingi ng paumanhin ang mga bata at umamin na sinira nila ang mga lobo dahil pakiramdam nila ay naiwan sila at nagseselos sa kasiyahan ng lahat habang nagtutulungan. Nalinlang sila ng mga salita ng ilang kaso, kabilang na ang paggawa ng mga wanted poster ni Sakamoto. Nagpasya silang sumali at magtulungan upang matapos ang pagpapakita ng eksibisyon. Gayunpaman, naubusan na sila ng lobo at helium. Sinundan ang ideya ni Sakamoto, naging malikhain sila at ginamit ang cotton candy ng Hayabusa para gumawa ng espesyal na presentasyon na nakahikayat ng maraming tao sa kanilang exhibit. Sa Gabukan High School, dahil sa malamig na panahon, walang laman ang patio tuwing oras ng tanghalian. 3 babae ang nagdesisyong magtanghalian doon, tinatamasa ang katahimikan at ang magandang tanawin. Sa likuran, sina Sakamoto at Kubota ay naghahanda ng kanilang tanghalian, sinusubukang hindi masunog. Sinusubukan pa nga ni Sakamoto na paglaruan ang kanyang pagkain. Pinapanood sila ni Megumi at naaalala kung paano niya nakilala si Sakamoto, habang ikinukwento ang kanyang istorya. Nangyari ito noong Pebrero noong nakaraang taon habang nagaganap ang mga pagsusulit sa pagpasok. Nanginginig ang kamay ni Megumi dahil sa lamig at nerbiyos. Hindi sinasadyang nabitawan niya ang kanyang pambura habang nag-e-eksamin, at sinubukan ni Sakamoto na tumulong, halos mahawakan ang kanyang kamay habang sinusubukang saluhin ito. Pero nasalo niya ito bago pa man mahulog, pinainit sa pamamagitan ng alitan, at ibinalik sa kanya na nagpainit sa kanyang mga kamay at nagbigay daan upang makasulat siya sa kanyang pagsusulit. Mula noon, itinago ni Megumi ang pambura na iyon bilang swerte. Pagkatapos, ibinabahagi ni Mai-chan ang kanyang kwento. Sa araw ng seremonya ng pagpasok na maulan, nahirapan ang lahat na makarating sa paaralan. Nasira ang paboritong payong ni Mai-chan, at naawa siya kay Sakamoto, na baligtad din ang payong.
Pero pagkatapos, sinorpresa siya ni Sakamoto sa pagiging eksperto nito sa pagkuha ng tubig ulan gamit ang binaligtad na payong. Ginawa niyang parang pagdiriwang ang maulang araw, at ngayon ay kaaya-aya na para kay Mai-chan ang mga maulang araw. Sa wakas, ikinwento ni Kana ang kanyang kwento. Isang araw bago ang seremonya ng pagpasok, pumunta siya sa cafeteria para kunin ang kanyang mga libro pero nakalimutan niya ang kanyang bag. Dahil dala niya ang lahat ng kanyang libro, nabangga niya si Sakamoto at natisod. Sa himala, hawak ni Sakamoto ang kanyang mga libro na parang prinsesa, at walang isa sa kanila ang nagasgas. Mula noon, parang dapat mas alagaan ni Kana ang kanyang mga gamit. Para sa mga babae, ang mga sandaling ito kasama si Sakamoto ay nagiging espesyal na alaala, bawat isa ay nag-iisip na ang kanilang pagkikita ang pinakamaganda. Mamaya, dumaan sa kanila sina Kubota at Sakamoto, at pinaalalahanan ni Kubota si Sakamoto sa araw na nagkakilala sila. Una, hindi naaalala ni Sakamoto, pero tinutulungan siya ni Kubota na maalala. Nang araw na iyon, may kakaibang kulugo si Kubota sa kanyang kamay, at sinisikap niyang itago ito gamit ang band-aid. Natanggal ang band-aid, at pinulot ito ni Sakamoto, ibinalik sa daliri niya na parang biglang singsing. Gayunpaman, hindi naaalala ito ni Sakamoto, kaya humihingi siya ng paumanhin. Ang mga babae, pagkatapos marinig ang mga kwento, ay nagpasya na ang pakikipagtagpo ni Kubota ang pinakromantiko. Sa klase, malakas na nagbabasa si Sakamoto, na nakabibighani sa klase, habang si Kubota naman ay lubos na humahanga sa presensya ni Sakamoto. Kapag turn ni Kubota na magbasa, malalim siyang nag-iisip, at mapaglarong sinabi ng guro na baka may tinitingnan siyang gusto, na nagdulot ng tawanan. Nagbabasa si Kubota, habang naaalala ang pagpapalom ni Kobayashi sa kanyang ina, si Shijimi, tungkol sa kanyang tagumpay sa pag-aaral dahil sa impluensya ni Sakamoto. Kinabukasan, nagkasakit si Kubota, at sinabi ng kanyang ina na magpahinga siya, at ipinaalam niya ito sa paaralan. Gayunpaman, si Shijimi ang pumunta sa paaralan kapalit niya, nagpapanggap na anak niya para mapalapit kay Sakamoto. Sa klase, humahanga ang lahat kay Sakamoto, at nagugulat ang lahat kay Kubota dahil mahusay siya sa paggawa ng miso soup, sinasabing natutunan niya ito sa kanyang ina. Habang tinikman ni Sakamoto ang ulam, pinuri niya ang malalim na lasa nito. Nag-aalok siya ng tikim kay Kubota, nahihirapan naman si Shijimi na pigilan ang kanyang pagkasabik. Gayunpaman, habang malapit na niyang tikman ang miso mula sa kung saan dinala ni Sakamoto ang kanyang labi, ninakaw ni Eina ang plato, at naglaban-laban ang lahat ng mga babae para magkaroon ng hindi direktang halik kay Sakamoto. Binigyan ni Shijimi ng maput na tingin si Eina pero naaalala niyang kailangan niyang magpanggap bilang anak niya at kontrolin ang kanyang galit. Sa susunod na eksena, kailangan nilang magpalit para sa pisikal na edukasyon at natagpuan ang kanilang sarili sa locker room. Sinusubukan ni Shijimi na labanan ang tukso na silipin ang abs ni Sakamoto, ngunit sa huli ay nagpasya siyang tumakbo upang mapanatili ang kanyang kalmado. Nagsimula ang klase sa PE, at kailangan nilang tumakbo sa paligid ng track. Nagagalit si Kakuta nang makitang nagpapakitang gilas si Sakamoto sa pamamagitan ng pagtakbo sa istilong naaayon sa teorya ng ebolusyon ni Darwin. Sa kanyang bilis, hindi mapagsasabihan ni Kakuta. Gayunpaman, bigla niyang nakita si Kubota, si Shijimi, na tumatakbo sa tabi ni Sakamoto, na labis na nagulat sa kanya. Si Shijimi, nasabik na mahawakan siya, sinubukang habulin ngunit sa huli ay natamba, nabasag ang kanyang kwintas na gawa sa kabibe. Bumalik si Sakamoto at inabot ang kamay niya para tulungan siya, pero tumanggi siya at umalis. Narinig ni Sakamoto ang komento ng mga kaklase niya tungkol sa kakaibang pag-uugali ni Kubota noong araw na iyon. Napansin din niya ang basag na kabibe, na nagtataas ng hinala. Sa silid-aralan, napagtanto ni Shijimi na nakikita siya ni Sakamoto bilang anak, at pinagsisisihan niya ang pagkamis niya sa pagkakataong makipag-ugnayan sa kanya. Ang pag-uusap ni Morita at Yasuda tungkol sa pisikal na anyo ng kanilang mga kaklase ay nakakabahala sa kanya. Nang magpasya silang subukan ang dibdib ni Kubota, malapit nang sumuko si Shijimi dahil wala siyang makitang paraan ng matalinong ilihis ni Sakamoto ang kanilang atensyon, sa gayon ay nailigtas si Shijimi. Nalulula sa mga alaala, tinanggap ni Shijimi ang kanyang papel bilang isang ina at nagpasya na umuwi upang alagaan ang kanyang anak.
Pasko na, at dalawang lalaki ang dapat sanang mag-date bilang magkaibigan, pero hindi sumipot ang kanilang kaibigan. Tulad mo, kailangan din nila ng ibang sasama sa kanila. Sa malayo, nakita nila si Sakamoto na sinusuri kung gaano karaming tao ang nasa lugar. Lumapit sa kanya ang dalawang lalaki at tinanong kung gusto niyang sumama sa kanila para mag-hangout ngayong Pasko. Hindi alam ni Sakamoto kung ano ang friend date, kaya ipinaliwanag nila na ito ay kapag nagkakasama-sama ang maraming tao para mag-usap at magbahagi ng mga bagay. Sabi nila, makakatulong ito sa kanya para maunawaan kung paano nakikipag-ugnayan ang mga tao. Sabi ni Sakamoto, oo, at pumunta silang lahat sa isang karaoke place. Sa mesa, iminungkahi ng mga babae na magpakilala sila. Nagsasalitan ang mga babae sa pagpapakilala sa kanilang sarili. Una, may Miki, isang estudyante sa kolehiyo, tapos may mga kaibigan niya, sina Yuka at Yui. Pagkatapos noon, nagpakilala ang dalawang batang lalaki, si Ryu na isang estudyante sa kolehiyo, at si Kuhei na kaibigan ni Ryu. Sa wakas, nagpakilala na rin si Sakamoto. Nagtataka ang mga babae kung bakit nakasuot siya ng uniforme ng paaralan, at ipinaliwanag ni Kuhei na mahilig mag-cosplay si Sakamoto. Ipinahayag ni Yuka at Yui ang kanilang romantikong interes kay Kuhei at Ryu, ayon sa pagkakabanggit. Pero nakakagulat, walang ni isa sa mga babae ang tila interesado kay Sakamoto. Pinag-uusapan ng mga lalaki ang kanilang mga pangarap, kung saan si Ryu ay naghahangad na magkaroon ng bar sa Kuhei na sinasabing papalit sa dental clinic ng kanyang ama. Nang tanungin ng mga babae si Sakamoto tungkol sa kanyang mga pangarap, ibinahagi niya ang kanyang ambisyon na magtrabaho para sa NASA at maghanap ng bagong tahanan para sa sangkatauhan dahil sa hindi sigurado ang kinabukasan ng daigdig. Nakakuha ito ng interes ng mga babae at nagpagnerbiyos sa mga lalaki, upang baguhin ang pakiramdam. Iminumungkahi ni Ryu ang isang laro kung saan ang talo ang magbabayad ng parusa gamit ang larwang hipo upang malaman kung sino ang MOS. Si Sakamoto, na naguluhan sa simula, ay natalo sa laro, ngunit mahusay niyang minanipula ang bibig ng hippopotamus sa pamamagitan ng malumanay na paghaplos, na nag-iwan sa mga batang babae na nagtataka at nag-iisip tungkol sa kanyang malumanay na pagkatao. Dahil nag-aalala na baka agawin ni Sakamoto ang atensyon, sinubukan ni Ryu na ipakita ang kanyang galing sa pagkanta habang nagkakaraoke. Sinusubukan ni Kuhei na guluhin si Ryu, ngunit nagulat si Sakamoto sa lahat sa pamamagitan ng paggaya sa tunog ng saxophone gamit ang kanyang braso, na lalong nakakuha ng atensyon ng mga babae. Gusto nang kumanta ng mga babae ngayon, pero ninakaw ni Sakamoto ang atensyon sa pamamagitan ng paghahanap agad sa kantang gusto nila. Dahil pakiramdam na naiwan, nagtulungan sina Kuhei at Ryu laban kay Sakamoto. Nag-order sila ng inumin para sa lahat, kasama na si Sakamoto, na pinag-ordran nila ng 100% cola. Pagkatapos nilang linlangan si Sakamoto na uminom ng isang basong cola, hiniling nila sa kanya na kumanta. Sumang-ayon si Sakamoto at nagulat ang lahat nang kantahin niya ang isang opera sa wikang Aleman. Tuwang-tuwa ang mga lalaki, iniisip na mali ang piniling kanta ni Sakamoto dahil naniniwala silang hindi gusto ng mga babae ang mga klasikal na tono. Sabik din silang naghihintay na bumurara si Sakamoto. Kahit hindi naiintindihan ng mga babae ang wika, nabighani sila sa magandang boses ni Sakamoto sa pagkanta. Biglang dumating sa pinto ang isang grupo ng mga babae, na naakit ng kanyang pagkanta. Naghihintay pa rin si Ryu at Kuhei sa pagdighay, na sa wakas ay dumating ngunit matalinong itinago ito ni Sakamoto habang perpektong kumakanta sa Aleman, na nakapagpahanga sa lahat. Dahil dito, mas maraming babae ang pumapasok sa karaoke, lahat ay gustong makasama si Sakamoto. Napansin ni Sakamoto na napakarami na ng tao, na lumalabag sa mga patakaran ng karamihan, kaya nagpasya siyang umalis, nagpasalamat sa lahat. Sa huli, sina Kuhei at Ryu na lang ang magkasama sa karaoke bar habang sinusundan ng mga babae si Sakamoto. Mamaya, nakita namin si Hayabusa sa bahay na nakikipag-usap sa kanyang mga kapatid, sinusubukang puna ng puwang na iniwan ng kanilang wala sa bahay na ina. Ang kanyang ama, na nakaramdam ng pangangailangan para sa isang katulad ng ina, ay nag-imbita kay Hayabusa sa isang hapunan sa Pranses sa gabing iyon upang ipakilala ang isang taong maaaring maging bago nilang ina. Bagaman hindi lubos na komportable si Hayabusa sa ideya, pumayag siya para sa kapakanan ng kanyang mga kapatid. Ang kanyang ama, na nais na kumilos si Hayabusa na parang mayaman,
ay humingi ng tulong kay Sakamoto upang turuan siya ng tamang pag-uugali. Ipinaliwanag ni Sakamoto na kailangan ng oras para matutunan ang kagandahan ngunit handa siyang tumulong. Binigyan niya si Hayabusa ng gawain na maghanap ng bagong jacket, sukat XL. Naisip ni Sakamoto ang isang plano. Magtatago siya sa likod ni Hayabusa, na magsisilbing kamay nito sa paghahanda ng pagkain, at si Hayabusa naman ay kailangan lang nguyain ang inilalagay ni Sakamoto sa kanyang bibig. Habang kumakain, tinanong ng kasosyo ang malakas na itsura ni Hayabusa, iniisip na ito ay mula sa martial arts. Upang mailigtas ang sitwasyon, gumawa si Sakamoto ng sining gamit ang isang panyo, at binanggit ni Hayabusa na nakikipaglaban siya para sa kapayapaan. Ang ama, na nasa mahirap na sitwasyon, ay nagsasabing ang lakas ng kanyang anak ay nagmumula sa paggawa ng mga handog sa monumento ng kapayapaan. Nagdala ang waiter ng mga susu, na hindi gusto ni Hayabusa. Sa kabila ng pagtatangka niya para sa kanyang mga kapatid, hindi niya sila kayang kainin. Ginagawa ni Sakamoto itong isang hamon, na parang hinahamon ng mga suso si Hayabusa. Nalakas ang loob, lumaban si Hayabusa at kinain sila. Tinanong ng chef kung masarap ba ang pagkain at hiniling ng kanyang ama na kasosyo na sumagot siya sa Pranses, at si Hayabusa, na hindi sigurado, ay sumubok ng iba't ibang salita. Si Sakamoto ay mahusay sumulat sa kanyang plato, na naging iligtas sa sitwasyon. Pagkaalis sa restaurant, nagpaalam si Hayabusa sa kanyang ama habang inaanyayahan siya ng babae para sa isang pribadong pag-uusap. Sa pag-uwi, nakipag-usap si Hayabusa kay Sakamoto tungkol sa babaeng posibleng maging ina nila at kinilala niyang marami pa siyang kailangang matutunan. Gayunpaman, naliligaw sila dahil hindi sila nasa karaniwan nilang teritoryo. Habang patuloy silang naglalakad, nakasalubong ni Hayabusa ang ilang mga basag ulo na may balak na masama sa kanyang ama at sa kanyang kasama. Pinayuhan siya ni Sakamoto na kung makikialam siya, malalaman ng babae na isa siyang thug, na magbubunyag sa kanilang naunang pandaraya. Upang mapanatili ang kanilang pagkakubli, iminungkahi ni Hayabusa na magpalit ng tungkulin, kung saan si Sakamoto ang magiging mukha ng paghaharap. Habang si Hayabusa ang humahawak sa pisikal na bahagi bilang ang mga nakatagong kamay, si Sakamoto naman ang humaharap sa mga basag ulo, at sa isang iglap, mabilis na natalo ng mga kamay ni Hayabusa ang lahat ng ito. Gayunpaman, nang tumakbo at nagtago ang ama sa likod ni Sakamoto, inamin niya na ang babae ay isang extortionist, at ang buong hapunan ay isang pakana na inorkestra ng kanyang panganay na anak upang tulungan siya at ang kanyang mga nakababatang kapatid. Sinubukan ng isang basag ulo na atakehin si Sakamoto mula sa likod gamit ang isang poste, ngunit hinaranggan ito ni Hayabusa gamit ang kanyang braso, na ikinasugat niya, habang nagsisimulang umulan ng nyebe. Nagsimulang magkwento si Sakamoto tungkol sa isang batang sobrang mahal ang pamilya niya kaya sinubukan niya ang French cuisine, na nagbago dahil kulang siya sa antibodies. Naloloko nila ang lahat na maniwala na nagbago ang katawan ni Hayabusa, na ngayon ay may 4 na braso. Ito ang nagpapanik sa mga salarin, na nagiging dahilan upang sila ay tumakas. Sa gitna ng kaguluhan, nahimatay ang ama ni Hayabusa. Sa huli, kailangang buhati ni Hayabusa ang kanyang ama sa kanyang likod hanggang sa kanilang tahanan, habang pinag-iisipan ang hindi inaasahang pagbabago ng mga pangyayari. Sa malaking lungsod, may napaka-espesyal na nangyayari. Ito ang unang beses na umulan ng nyebe sa loob ng maraming taon. Papunta na sa paaralan sina Sakamoto at Kubota. Nagbubunganga si Kubota tungkol sa lamig, pero si Sakamoto ay nakasuot lang ng kanyang regular na uniforme sa paaralan. Sinabi niya kay Kubota na hindi pa siya nakakita ng nyebe sa lupa noon, na ikinagulat ng kanyang kaibigan. Sa tingin ni Kubota, hindi pa siya gaanong nakakakilala kay Sakamoto, pero naniniwala siyang malalaman niya ang lahat sa lalong madaling panahon. Si Atsushi, isa sa kanilang mga kaibigan, ay gumagawa ng kahangahangang kuneho sa nyebe. Namangha sina Mario at Kenken. Sumali si Sakamoto sa kanila, at sinabi ni Atsushi na alam niyang unang beses ni Sakamoto makakita ng nyebe. Inaalok niyang turuan si Sakamoto kung paano maglaro sa nyebe. Si Sakamoto ay nagpapasalamat at nagbibigay pansin ng mabuti. Sabi ni Atsushi, ang unang gagawin ay iwan ang hugis mo sa nyebe para makita ng sinumang dadaan. Nagtataka si Sakamoto kung bakit, at sinabi ni Atsushi na walang espesyal na dahilan. Pagkatapos ay si Sakamoto naman ang susunod,
At sa halip na basta na lang mahulog kahit saan, bumagsak siya sa hugis ni Atsushi na gawa sa nyebe. Ang dalawang hugis na magkasama ay nagpapaisip kay Mario na nakita na niya ito noon, parang isang guhit ni Leonardo DiCaprio o isang simbolo para sa metabolismo sa mga aklat medisina. Sumasang-ayon si Sakamoto, sinasabing mukhang diagram ng katawan ng tao na makikita sa mga aklat medisina. Mamaya, ipinakita ni Atsushi kay Sakamoto kung paano gumawa ng snowman. Napansin ni Sakamoto na medyo may kalog ito at nagpasya siyang magdagdag pa ng mga bola ng nyebe, kahit sinabi ni Atsushi na huwag. Ang bagong snowman ay nagiging matangkad na may 9 na bola. Gustong-gusto ito ni Kenkon at Mario at humihingi sila ng payo kay Sakamoto. Naiinis si Atsushi dahil pakiramdam niya ay mas magaling si Sakamoto kaysa sa itinuro niya, at hindi niya ito kayang pantayan. Biglang dumating si Focus, sinusuportahan si Atsushi na hamanin si Sakamoto sa snowball fight. Sa tingin ni Focus, kailangang i-propose ni Atsushi ang hamong ito kung gusto niyang mapansin siya ni Sakamoto. Sinunod ni Atsushi ang payo at hinamon si Sakamoto sa isang snowball duel, na may isang simpleng patakaran. Sino mang matamaan ng bola ng nyebe ay talo. Sumasang-ayon si Sakamoto, at nagsimula ang labanan, pero medyo sigurado si Atsushi na siya ang mananalo. Pero hindi niya kayang tamaan si Sakamoto kahit minsan. Naiiwasan ni Sakamoto ang lahat ng bowl ang yelo ni Atsushi, at kapag lumaban si Sakamoto, napakabilis nito na parang machine gun. Nagtago si Atsushi at hindi siya makapagbato ng anumang bola ng nyebe. Nagpasya siyang hintayin na maubusan ng bola ng nyebe si Sakamoto, pero sobrang nakakainis sa kanya ang lamig, samantalang tila walang pakialam si Sakamoto. Binalot ni Sakamoto ang isang bagay sa nyebe at itinapon ito patungo kay Atsushi. Sa tingin ni Atsushi ay bomba ito, kaya sinubukan niyang sumalakay ng biglaan, ngunit sa halip ay tinamaan siya ng bowl ang yelo ni Sakamoto. Natalo si Atsushi sa laro, pero mainit ang kanyang pakiramdam. Nalaman namin na naglagay si Sakamoto ng hand warmers sa loob ng mga snowballs, at kahit ang snowball na iginulong ni Sakamoto patungo sa kanya ay may hand warmer. May hand warmers si Sakamoto sa loob ng kanyang jacket, kaya hindi siya ginugulo ng lamig. Nang pakiramdam ay talunan, umuwi si Atsushi ng mag-isa, umiiyak dahil, para kay Sakamoto, hindi naman tunay na labanan iyon. Habang umiiyak siya, may ilang kaso na dumaraan, na nagsasabing hindi sana mapapasok sa ganitong gulo si Atsushi kung hindi dahil kay Sakamoto. Kinabukasan, habang natutunaw ang nyebe, gumawa si Sakamoto ng bagong tahanan para sa kanyang mga kaibigang ibon. Si Morita, habang nagmumuni-muni sa pagtatapos ng kanyang unang taon, ay nakaramdam ng pagkamis. Samantala, balak ni Megumi na ipakita ang mga larawan mula sa buong taon. Natuklasan ni Mai-chan ang isang eleganteng larawan ni Sakamoto na kinuha ni Megumi noong isang maulang araw. Namangha ang mga babae, at humiling sila ng kopya ng mga likhang sining na ito. Ipinakita ni Megumi ang isang larawang matapang ni Sakamoto na kuha noong isang mahalagang bahagi ng marathon, na nagdulot ng pagkainggit ng mga babae at nagbigay daan sa paghingi nila ng kopya. Si Atsushi, na nagtatangkang maging cool, ay nagpigil sa paghiling ng isa. Hinahanap ni Kenkon at Mario si Atsushi para sa isang emergency meeting, ngunit pinabayaan niya sila, at kakaiba ang kanyang ikinikilos. Sa pagpupulong, ibinahagi ni Maruyama na ilang kaso ang hindi makakatapos dahil sa labis na pagliban, at magiging magkaklase sila sa susunod na taon. Nagtanong ang mga lalaki tungkol sa mga kumalat na balita na ilang kaso ay hindi nakapagtapos, at iminungkahi ni Hayabusa na baka may hinahanap ang ilang kaso, at pinayuhan ang iba na manatili sa kanilang paniniwala at huwag magpadala sa ilang kaso. Dahil nag-aalala sa pagkawala ni Atsushi, nalaman ni Hayabusa mula kay Mario at Kenkon na kakaiba ang ikinikilos ni Atsushi. Pabalik sa silid-aralan, patuloy na humihingi ang mga babae kay Megumi ng mas maraming larawan ni Sakamoto. Sinusubukan ni Sira na makuha ang atensyon sa pamamagitan ng isang kwento mula sa kanilang paglalakbay sa dalampasigan, ngunit tinutukso siya ng mga lalaki tungkol sa kanyang timbang. Ang hindi sinasadyang pagsama ni Kubota sa larawan ng mga babae ay nagdulot ng pagkalito dahil hindi sila makapaniwalang siya ang lokal na maninisid sa dalampasigan ng araw na iyon. Ang kahihiyan ni Aina dahil sa isang larawan ay nakatawag pansin sa mga lalaki, at humingi sila ng kopya, na siyang plano niya.
Nagpakita ng interes ang mga babae sa mga larawan ni Sakamoto na nakasuot ng swim trunks pero walang nakuha si Megumi. Natuklasan ni Yogi at Tanaka ang isang larawan kung saan hindi sinasadyang nakuha ni Megumi si Sakamoto na nakasuot ng swim trunks, na nagdulot ng mataas na pangangailangan para sa malalaking kopya. Natapos ang araw sa pagpapahayag ng pasasalamat ng lahat sa pagiging bahagi ng klase, maliban kay Atsushi, na umalis sa silid-aralan. Mag-isa, hawak niya ang isang larawan mula sa paglalakbay sa dalampasigan, na naaalala ang sandaling sinubukan siyang pigilan ng mga kaibigan sa pagtalon. Sa pagpayag na patunayan ang sarili tulad ni Sakamoto, lumitaw si Fucus, nag-aalok na turuan siya kung paano muling makabangon at wasakin si Sakamoto. Sinusunog ni Atsushi ang larawan, pumapayag sa alok ni Fucus. Mabilisang lumipas ang panahon hanggang sa ika-57 araw ng pagtatapos sa high school. Lahat ay nakabihis para sa malaking araw, pero may isang bagong estudyante na nagngangalang Sira na nasa nakakatawang sitwasyon. Nakahubad siya ng kalahati at natutulog, katulad ng ilang ibang bagong mag-aaral. Ang estudyanteng nagbibigay ng pamamaalam na talumpati ay isang lalaking nagngangalang Sakamoto, at mayroon siyang sorpresang inihanda. Tumayo si Sakamoto habang nagtatalumpati at pinasigla ang lahat, lalo na ang mga bagong estudyante. Inihagis niya ang isang volleyball sa hangin at, sorpresa, natama nito ang isa pang nawalang bola na nakakabit sa mga nagtatapos na lalaki. Nahuli ito ni Sakamoto na parang isang superhero at sinabing espesyal na alaala ito. Pagkatapos ay sinimulan niya ang kanyang talumpati, sinasabing salamat at nagbibigay ng payo na huwag pagsisihan ang kanilang 3 taon sa high school. Pero teka, may pagbabago. Habang nagsasalita si Sakamoto, dumating si Atsushi na may hawak na steel bat. O hindi, sinubukan ni Kakuta na pigilan siya, pero muntik na siyang tamaan ni Atsushi sa ulo. Nakakatakot na bagay. Patuloy na lumalapit si Atsushi kay Sakamoto, hinihiling sa kanya na mawala. Hindi naman nagpanik si Sakamoto. Humihingi lang siya ng katahimikan at nagsisimulang maging magulo ang mga bagay. Sinubukan ni Hayabusa at ng ilang iba pang lalaki na pigilan si Atsushi, pero desidido siyang guluhin ang talumpati ni Sakamoto. Kahit paulit-ulit na binabato ni Atsushi ang bat kay Sakamoto, palaging nakakaiwas ito. Parang cool na dula sa entablado, lalong nagagalit si Atsushi. Pero nananatiling kalmado si Sakamoto. Umakyat pa nga siya ng mataas, at sumunod si Atsushi. Sa isang punto, muntik nang mahulog si Atsushi, at ikinabahala ito ng lahat ng nanunood. Pero nailigtas siya ni Sakamoto sa tamang oras. Ngayon, sobrang galit si Atsushi at gusto niyang palayain siya ni Sakamoto. Sinimulan niyang hampasin ng bat ang mga kamay ni Sakamoto. Nagsisimula ng magtanong ang mga tao kung planado ba ang buong pangyayaring ito. Gusto ni Megumi na tumulong pero sinabi ni Kubota sa kanya na magtiwala kay Sakamoto at huwag makialam. Galit si Atsushi kay Sakamoto, sinisisi siya sa pagpapanggap na nagmamalasakit gayong hindi naman talaga. Patuloy niyang pinapalo si Sakamoto, umiiyak, at tinatanong kung bakit siya pinoproblemahan ni Sakamoto. Pero may nakikita si Sakamoto na espesyal sa paraan ng pagpapakita ni Atsushi ng kanyang damdamin. Hindi naniniwala si Atsushi sa kanya, kaya sinabi ni Sakamoto sa kanya na maniwala sa sarili niya. Dugo na ang kamay ni Sakamoto mula sa mga suntok, kaya binitawan niya si Atsushi. Bago pa man bumagsak si Atsushi sa lupa, may ginawang napakatalino si Sakamoto. Ginagamit niya ang kanyang pantalon bilang lubid para mahuli si Atsushi at dahan-daang ibaba. Nalungkot si Atsushi na gagawin ni Sakamoto ang lahat para lang siya iligtas. Tigtas siyang nakalapag, at habang hawak ang mga kamay ni Atsushi, tinapos ni Sakamoto ang kanyang talumpati. Lahat ay pumapalakpak at nagbubunyi. Ngayon, nagbabago ang eksena. Si Hayabusa ang nag-aalaga sa mga sugatang kamay ni Sakamoto, at si Atsushi naman ay umiiyak at paulit-ulit na humihingi ng paumanhin. Pinapagaan ni Hayabusa ang kanyang loob, sinasabing alam nilang lahat ng ito ay plano ni Fucus. Pumunta si Sakamoto sa infirmary para sa karagdagang paggamot. At hulaan mo, dumating si Fucus at tinanong si Sakamoto tungkol sa lahat. Nagtataka si Sakamoto kung gagraduate din si Fucus pero sinabi ni Fucus na hindi. Ibinabahagi niya ang madilim na pananaw na ito sa buhay pagkatapos ng pagtatapos,
Parang isang nakakatakot na dagat kung saan ang pagpasok dito ay nangangahulugang tapos ka na. Sabi niya kaya ayaw niyang graduate. Sa pagmamasid sa iba na humaharap sa nakakatakot na dagat na ito taon-taon, natagpuan ni Sakamoto na napakabigat ng ideyang ito at sinabing mas gugustuhin niyang sumuong sa dagat upang matuklasan ang bagong bagay. Habang umaalis si Sakamoto, nakita niya si Hayabusa na naghahanda para labanan si Fucus. Pinigilan niya ito at iminungkahi ang mas magandang plano, nang malapit nang matapos ang pagtatapos at lahat ay paalis na. Pumasok si Hayabusa at ang iba pang mga lalaki para batiin si Fucus. Ginugulo nila siya, at ginawa ni Sakamoto ang kanyang lihim na galaw, ang knee-jerk. Dahil dito, napasama si Fucus sa karamihan ng mga estudyante, at itinulak nila siya palabas ng pinto, sobrang nahihiya. Ikinwento ni Kubota na maayos ang lahat, hindi napahamak si Atsushi, hindi na bumalik si Fucus sa paaralan, at nagsimula ng bagong buhay. Pero noong ika-23 ng Marso, sa seremonya ng pagtatapos, ibinahagi ni Kubota ang isang tsismis na nagpalungkot sa kanya at kalaunan ay nakumpirma. Sinabi ni Sakamoto sa lahat na aalis siya para sumali sa isang espesyal na programa sa isang ahensya ng aerospace sa kabilang panig ng karagatan. Magtatrabaho siya sa isang proyekto para dalhin ang mga tao sa Mars. Bago siya umalis, sinubukan siyang ipahiya ng kanyang mga kaklase at maging ng guro sa huling pagkakataon. Binabato nila siya ng mga pie, pero mahusay niyang iniiwasan ang mga ito. Habang nagpapaalam siya, nangangako silang magiging mas mabuti at magtatagumpay habang sinusubukang batuhin siya ng mga pie. Bago siya umalis, pinigilan siya ni Hayabusa at tinanong tungkol sa pagpunta sa Estados Unidos. Hindi nagbibigay ng tuwirang sagot si Sakamoto. Si Sakamoto ay nagtungo sa pangunahing pintuan, at ang kanyang mga kaibigan mula sa bintana ng klase, na puno ng pie ang mukha, ay nagpaalam at tinawag siyang mabuting kaibigan. Halos payakan nito si Sakamoto, pero hindi niya ito ipinakita.